Kabanata 271. Medyo natakot si Sisi. Bugbugin ko siya. Okay lang ba talaga? Huwag kang matakot. Nandito ako. Binigyan siya ni Lito ng tingin ng tiwala. Tila nabuhayan ng loob si Sisi. Huminga siya ng malalim, naglakad ng mabilis kay Vic, at sinampal ito. Isang matinding sakit ang tumama sa kanya. Paulit-ulit siyang sumigaw, pakiramdam niya ay malapit na siyang mamatay. Sa pagtingin sa kanya na umuungol ng mapait, si Sisi ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pananabik at may isang uri ng kasiyahan sa paghihiganti. Tapos, sinipa niya. Scum! You deserve it. If you dare to hit me, I will not spare you. Nagmura si Vic. Humakbang si Lito at tinapakan ang kanyang palso. Basag. Ang mga buto ay unti-unting nabali. Nakaramdam si Vic ng sakit na 10 beses na mas malala kaysa sa kanyang normal na bali. Muntik na siyang mawala ng malay at sumigaw ng malakas. Bitawan mo nga ako. Ang baho mong talunan, kapag nalaman ito ng tatay ko, tiyak na guguluhin ka niya. Napangiti ang labi ni Lito habang inihagi sa kanya ang telepono. Ganun ba? Tatawagan ko ngayon ang tatay mo at hihilingin kung iligtas ka. Talaga. May bakas ng pananibik sa mga mata ni Vic. Hahayaan kitang suntukin. Sabi ni Lito. Ang mukha ni Vic ay puno ng kasamaan. Tunay na mayabang at ignorante ang batang ito. Ang kanyang ama ay may isang eksperto sa kanyang tabi. Pagdating nila, siguradong mamamatay ang batang ito. Mabilis niyang kinuha ang telepono at tinawagan ang kanyang ama. Tay, nabuli ako. Nasa tuktok ako ng ramen. Hilingin kay Tio Luo na pumunta kaagad. Sa kabilang banda, nang marinig ni Leonardo Lo na binyo-bully ang kanyang pinakamamahal na anak, agad siyang nagalit at umungol, someone dares to bully my son. Pagod na siyang mabuhay. Wait lang, sasama ako kay Master Luo. Matapos ilagay ang kanyang telepono, labis na nasiyahan si Vic. Si Uncle Luo ay isang makapangyarihang martial artist at nakapatay ng hindi mabilang na tao. Gaano man kalakas si Lito, mabubugbog pa rin siya bilang isang patay na aso. Lito, ang kanyang ama, si Leonardo, ay isang napakayaman. Nabalitaan ko na siya ay napakalakas at maraming makapangyarihang lalaki. Hindi ka ba talaga natatakot? Sabi ni Sisi na may pag-aalalang tingin. Natatakot? Walang ganyang salita sa dictionary ko. Malamig na sumangot si Lito, at pagkatapos ay naging malumanay ang kanyang tono. Bumalik ka muna at magpahinga. Iwan mo na ito sa akin. Sa totoo lang, natatakot siya na baka may madugong mangyari mamaya at matakot siya. Nag-alinlangan si Sisi, ngunit alam din niya na magiging pabigat lang siya kay Lito kung mananatili siya rito. Kung gayon mag-ingat ka. Kung hindi ito gumana, magpadala sa akin ng isang mensahe at tatawag ako ng pulis. Partikular na nag-aalala si Sisi kay Lito. Nag-init ang puso ni Lito. Hindi niya inaasahan na ganoon na lamang ang pag-aalala nito sa kanya, ngunit napakasimple ng iniisip nito. Walang silbi ang isang mayamang lalaki sa kalibre ng pamilyang Lu sa pagtawag ng pulis. Gayunpaman, tumango pa rin siya at sinabing, I see. You can go. Pagkaalis ni Sisi, si Maldito, na sinipa ng walang malay, ay nagising. Nang makita niya si Vic, na ang mukha ay puno ng mga pasa, nagbago ang kanyang mukha. Anak, how dare you beat Master Lu like this? You're dead. You're doomed. Kahit isang immortal ay hindi ka mailigtas. Sinulyapan siya ni Lito at hindi siya pinansin. Humakbang siya at sinipa siya at nawala ng malay ulit. Ang lalaking ito ay ahente ng modelong kumpanya, at siya ay maituturing na isa sa kanyang mga nasasakupan. Tungkol sa ganitong uri ng panloob na usapin, haharapin niya ito ng dahan-dahan pagkatapos maayos ang usapin kay Vic. Maya-maya, may ingay sa labas ng pinto. Isang boses na puno ng momentum ang umuungal, where is my son? Kung sino man ang maglakas loob na hawakan ang buhok ng anak ko, tadterin ko siya. Dad! Andito ako. Buho! Para bang nakahawak siya ng straw na nagel iligtas buhay, nagmamadaling sumigaw si Vic. Sinundan ni Leonardo ang boses at sumama sa kanya ang ilang tao. Mayroon ding isang payat na lalaki na nasa edad 40 na nakasuot ng asul na exercise suit. Pagkapasok sa studio, isinara ng payat na lalaki ang pinto at malamig na pinandilatan si Lito, na para bang hahampasin niya ang isang aso. Dad, sa wakas nandito ka na. Sa sandaling makita ni Vic ang kanyang ama, nakaramdam siya ng labis na kasalanan kaya napaluha siya. Si Leonardo ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaking may maharlika. Galit niyang sinabi kay Lito, anak, bitawan mo ang anak ko, kung hindi, maghintay ka. Kumunat ang noo ni Lito. Tumingin siya kay Vic sa kanyang paanan at hindi nagsalita. Sa halip, hinawakan niya ang kamay niya at hinugot ang isa niyang kuko. Isa-isang hinugot ang kanyang mga kuko, kasama na ang kanyang sinturon at laman.
Kahit na ang isang ordinaryong tao ay hindi makayanan ang ganoong sakit, hindi pa banggitin na ang damdamin ni Vic sa sandaling ito ay 12-dosenang beses kaysa sa isang ordinaryong tao. Ah! Isang nakakadurog na sigaw ang kanyang pinakawalan. Ikaw! Sumakit ang puso ni Lamardo. Ang kanyang mga mata ay namumula tulad ng sa isang galit na hayop. Huwag mo nang hawakan ang anak ko. With this, commanded siya sa lalaking naka-blue exercise clothes. Matandang Luo. Nakuha ko. Lumapit si Ricardo Luo at malamig na sinabi kay Lito, bata, huwag mo akong pilitin na gawin ang anumang bagay. Kung hindi, pagsisihan mo ito. Dahil isa kang martial artist. Sa pagpasok pa lang niya, masasabi na ni Lito sa isang sulyap na ang taong ito ay isang martial arts practitioner, ngunit isa rin siyang martial arts master. Sa harap niya, wala siya. Dahil nakikita mo ito, hindi ko na itatago. Ang mukha ni Ricardo ay mayabang habang nakaturo kay Lito. I'll give you a choice. Either release Master Lo or die. Pagkatapos nito, kinuha niya ang isang lapis sa mesa at itinapon iyon. Lumipad ang lapis sa tainga ni Lito at diretsyong tumusok sa konkretong dingding. Pagkatapos ng pagkilos na ito, ipinalakpak ni Ricardo ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mukha ay malamig at mayabang habang sinasabi, Brat, ano sa tingin mo ang aking lakas? Tumingin si Lito sa lapis at tumango. Nakakamangha. Pagkatapos, ngumiti siya at sinabing, dahil gusto mo si Vic, ibibigay ko siya sa iyo. Bakit kailangan mong lumaban? Nang marinig ito, hindi maiwasan ni Ricardo na matuwa. Tila napagtanto ng brat na ito kung gaano siya kalakas at kusang umamin ng pagkatalo. Itinaas ni Lito ang kanyang paa at sinipa si Vic ng malakas sa harap ni Lamardo. Ah! Isa na namang ikot ng kaawa-awang mga alulong. Anak, okay ka lang ba? Mabilis na hinawakan ni Lamardo ang kamay ng kanyang anak at nag-aalalang nagtanong. Dad! Huwag mo akong hawakan. Masakit. Natigilan si Lamardo. Lumingalinga siya sa paligid at nakita niyang hindi nasaktan ang kanyang anak. Paano niya nasabi na masakit? Nako, nakalimutan kong sabihin sa'yo ngayon lang na may ginawa ako sa anak mo. 12-dosenang beses na mas sensitive ang paghipo niya ngayon kaysa karaniwan. Madadamay mo siya. Mas masakit kaysa sa karaniwan. Isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Lito. Ano? Natarante si Lamardo at tumingin sa kanyang anak, ngunit hindi siya naglakas loob na hawakan ito. Boy, ang isang tao na nakakaunawa sa sitwasyon ay dapat na isang matalinong tao. Narinig mo na ba ang pangungusap na ito? Masama ang ekspresyon ni Ricardo habang papalapit kay Lito. I'll consider letting you off after young master is cured. I will not pursue this matter, or else I'll kill you. Pagkatapos nito, kinuha niya ang isang tasa at dinurog ito ng malakas. Puno ng galit ang mukha ni Lamardo. Siya ay umungal, matandang Luo, huwag kang makipag-usap sa kanya ng walang kaparerekan. Patayin mo lang ang taong ito. Sa harap ng pamimilit at tukso ng 2 taong ito, hindi nagbago ang ekspresyon ni Lito, at ngumiti pa rin siya ng walang pakialam. Bakit ka ba galit na galit? Isa kang martial arts practitioner, no? Noon pa man ay nirerespeto ko ang mga martial arts practitioner. Magkakilala tayo at magkamayan. Ngumiti si Lito at iniunat ang kanyang kamay. Natigilan si Ricardo. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng batang ito, ngunit bakas ang lamig sa mukha niya. Kung maglakas loob kang makipagkamay sa akin, tiyak na pagsisisihan kita. Inabot niya ang kamay niya at hinawakan ang kamay ng isa't isa. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nagbago ang ekspresyon ni Ricardo. Pakiramdam niya ay hindi kamay ng tao ang hawak niya, kundi isang kamay na bakal na gawa sa pinong bakal. Kahit anong pilit niya, hindi pa rin naigalaw ang kamay na iyon. Mr. Luo, masyado kang mahina. Bakit hindi mo ako subukan? Ang ngiti ni Lito ay dalisay at mabait. Habang si Ricardo ay kumakabog sa kanyang puso, isang matinding sakit ang biglang dumating sa kanyang kamay. Kabanata 272. Imposible yan. Nagulat at nalito si Ricardo. Nagpapawalang modo ba ang lalaking ito? Makalipas ang mahigit 10 segundo, si Ricardo ay basang-basa na sa pawis at halos hindi na makatagal. Matanda Luo, ano ang ginagawa mo? Bilasan mo at pilayin mo ang batang ito. Hindi maintindihan ni Lamardo ang kanilang ginagawa. Gusto lang niyang ipaghiganti ang anak niya. Mukhang nahihiya si Ricardo. Hindi man lang niya maprotektahan ang sarili niya ngayon, lalo na ang paghihiganti kay Master Lo. Hindi niya akalain na napakabata at mukhang ordinaryo ang batang ito, ngunit napakalakas ng kanyang lakas. Mali talaga siya. Nang maramdaman niyang malapit ng mabali ang kanyang kamay, dahan-daang kumalas si Lito sa kanyang pagkakahawak at tumingin sa kanya ng nakangiti. Nawala ang sakit sa kanyang kamay, at nakahinga ng maluwag si Ricardo.
Ngayon lang niya napagtanto na walang balak ang batang ito na makipagkamay sa kanya. Halatang pinupukaw siya nito. Matanda Luo, ano ang nangyayari sa iyo? Nang makitang hindi tumugon si Ricardo ng ilang sandali, medyo nalungkot si Lamardo. President Lu, may sasabihin ako sa iyo. Sumulyap si Ricardo kay Lito at bumulong kay Lamardo, Boss Lo, ang taong ito ay hindi ordinaryong tao. Ang kanyang lakas ay higit pa sa akin. Ano? Nang marinig ito, labis na nabigla si Lamardo. Hindi makapaniwalang sumigaw siya, sinasabi mo ba na mas makapangyarihan siya kaysa sa iyo? Dapat tandaan na noong una siyang pumili ng mga bodyguard, siya ay napili. Tinalo ni Ricardo ang isang grupo ng mga eksperto at tumayo. Napakalakas na ng kanyang lakas. At ang batang ito sa kanyang harapan ay talagang mas malakas pa kaysa kay Ricardo. Sa tingin ko, mas kakilakilabot ang puwersa sa likod niya kumpara sa lakas niya. Kung tutuusin, napakabata pa niya at may ganoong lakas. Natatakot ako na hindi ordinaryo ang background niya. Kung may kinalaman siya sa martial arts world, mundo ng martial arts. Nang marinig ang mga salita ni Ricardo, naramdaman ni Lamardo na may katuturan ito, at isang patong ng malamig na pawis ang lumitaw sa kanyang noo. Nakarinig na siya ng mas marami o mas kaunting mga alingaw-ngaw tungkol sa mundo ng martial arts mula noong siya ay nasa mataas na lipunan sa buong taon. Ang mundo ay napakahiwaga, at ang paminsan-minsang mga alingaw-ngaw ay sapat na upang ang mga tao ay manginig sa takot. Kung talagang may kinalaman ang binatang ito sa mundo ng martial arts, hindi ito isang bagay na maluluta sa kaunting pera. Kaya niyang sirain ang pamilya Lu sa isang daliri lang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinipa ng nakakadismaya na anak na ito ang isang metal plate sa pagkakataong ito. Habang iniisip ito ni Lamardo, lalo siyang nagalit. Ang sakit na nararamdaman niya para sa kanyang anak ay biglang naglaho, galit na lang ang naiwan. Brat! Ayos lang kung ayaw mong matupad ang inaasahan mo, pero araw-araw mo akong guluhin. Sinipa niya ng malakas si Vic sa kanyang katawan. Napasigaw muli si Vic, nalilito. Dad, bakit mo ako sinaktan? Brat, sinong nagsabi sa iyong manggulo at manakit ng iba? Babatukan kita hanggang hamina ka. Umalis ka at tingnan mo kung paano kita haharapin. Pagkatapos niyang pag-alitan, yumuko si Lamardo kay Lito. Sir, I'm really sorry. Hindi ko alam kung anong ginawa ng anak ko para masaktan ka. Mag-usap tayo. Tumawa ng sarkastiko si Lito. Oh, di ba ngayon mo lang ako gustong pilayin? Malinaw na narinig niya ang usapan ng dalawang lalaki kanina lang. Gaano man kayaman at kapangyarihan ang mga taong ito, hindi nila mababago ang kanilang likas na pananakot sa mahihina. Nanlamig ang mukha ni Lamardo. Bahagya siyang tumawa at hindi umimik. Pinigilan ni Lito ang kanyang ngiti. Paulit-ulit na hinaharas ng anak mo ang girlfriend ko. Ngayon, muntik na siyang manalo. Do you think there's anything to discuss? Ito. Pawis na pawis si Lamardo. Bawal sa isang lalaki ang mabuli ng kanyang babae. I will fall in love with any woman I fall in love with. Who do you care about? Sa kabilang panig, nalilitong sambat ni Vic. Pang! Nang matapos siyang magsalita, direktang sinipa siya ni Lamardo sa ulo. Ay, ang sakit. Dad, nababaliw ka na ba? Bakit lagi mo akong sinasaktan? Talunin mo yang lalaking yan. Si Vic ay naliligaw. Bastos, shut up. Kung magsasalita ka pa, hindi kita magiging anak. Humakbang si Lamardo at muling sinampal. Upang maprotektahan ang buong pamilya, hindi siya magdadalawang isip na isuko ang kanyang anak. Si Vic ay ganap na natigilan. Bigla niyang napagtanto na tila natatakot ang kanyang ama kay Lito. Pwede bang? Sa pag-iisip nito, marahas siyang nanginig at hindi nang ahas na magsalita. Young man, how about this? I'm in a residential quarter in the suburbs, and it's worth about 500 million. I'll give it to you. Kung hindi mo ako maalala, pakawalan mo ang pamilya Lo. Kinakabahang tumingin si Lamardo kay Lito. Sa isang tabi, ipinakita ni Ricardo ang hitsura ng inggit. Iyon ay 500 milyon, at hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagkain at pag-inom sa buhay na ito. Tiyak na sasang-ayon si Lito. Gayunpaman, ang Lu Group ay nagkakahalaga ng higit sa 10 bilyon. Gusto mong bilhin ang Lu family ng ligtas at maayos sa 500 milyon. Napakalakas ng plano ni Boss Lo. Sabi ni Lito na may mahinang ngiti. Napalunok si Lamardo Lo at nahihirapang sinabi, ibig mong sabihin. Ang siyang Dijing Garden. Gusto ko ang proyektong ito. Hindi nagmamadaling sabi ni Lito. Nang marinig ito, ang mayamang lalaki ng pamilya Lo ay natisod na parang tinamaan ng kidlat. Halos hindi na siya makatayo.
Ang Shangjing Garden ay isang bagong gawang high-end na residential area, na espesyal na ginamit upang makipagkompetensya sa Lucky Spring Garden kay Fugo Takashi. Nagkakahalaga ito ng 4 na bilyon. 2 araw na ang nakalipas, nagsimula na itong magbayad, na umakit sa lahat ng mayayaman sa lungsod na ipaglaban ito. Mukhang kikita na siya. Ito. Si Lomardo ay parang susuka ng dugo. Tinaas ni Lito ang kanyang kilay, bakas ng pagbabante sa kanyang mga mata. Maaaring tumanggi si Pangulong Lo, ngunit nangangahulugan iyon na magiging kalaban mo ako. Pagkatapos noon, dinampot niya ang isang dekorasyong bato sa mesa at marahang kinurot. Sa isang iglap, ang matigas na bato ay naging pulbos. Nang makita ito, sabay na huminga ng malalim sina Lomardo at Ricardo. Nagkatinginan sila, at ang kanilang mga mata ay nakakagulat na magkapareho horror at shock. Well, ang Shangjing Garden ay sa iyo. Si Lomardo ay nagbigay ng isang mapait na ngiti, kinuha ang kanyang mobile phone, tinawagan ang kanyang sekretarya, at hiniling sa kanya na pumunta dito upang pangasiwaan ang mga formalidad. Mukhang nasisiyahan si Lito at nakangiting sinabi, "Salamat, Mr. Lo, sa iyong kabutihang loob." Hindi makapagsalita si Lomardo. Napangiti lang siya ng mapait, pero mas pangit ang ngiti niya kaysa sa pag-iyak. Ang kanyang kayamanan ay lumiit ng kalahati, at gusto pa niyang mamatay. Likas na gagaling ang kalagayan ng anak mo sa loob ng 1 buwan. Si Lito ay tumingin sa kanya ng malamig at winagaway ang kanyang kamay. Bilasan mo at umalis ka. May gagawin pa ako. Oo, aalis na kami. Mabilis na hinaila ang mga tauhan at Ricardo ng Lu family at si Vic ng mabilis at umalis na nanlulumo. Nang sila ay umalis, ang walang malay na si Maldito ay nagising at nalaman na si Lito na lamang ang natitira. Boy, how dare you kick me? I'm telling you, this is my place. You're dead. Galit na sigaw niya at napahiga. Nagkataon na nakilala niya si Hubert, ang general manager ng modelong kumpanya, at isang grupo ng mga high-level na manager. Secretary Cruz, President Wang, dumating ka sa tamang oras. Nabugbog ako. Itinuro niya si Lito sa likuran niya at malakas na sinabi, ang munting bastos na ito na naglakas loob na sip-in ako. Pumunta ka at kunin ang mga security guard. Pagkasabi niya noon ay tumahimik ang lahat. Nagkatinginan sila ng walang sinasabi. Natarante si Maldito nang dumaan si Hubert sa kanya at tumayo sa harap ni Lito. Lahat, hayaan mo akong formal na ipaliwanag na si Mr. Argel ay pinalitan si President Lin at naging boss ng Ramon Pinnacle. Kabanata 273. Ano? Hubert Cruz, sa tingin mo ba boss natin ang lalaking ito? Puno ng pang-aalipusta ang mukha ni Maldito, at hindi niya ito pinaniwalaan. Malamig na tinignan siya ni Hubert. Maldito, pansinin mo yang ugali mo. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Maldito nang mapagtanto niyang totoo ang lahat. May bakas ng gulat sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Lito. Well, Mr. Argel, just take it as nonsense. Huwag mong isa puso, haha. Si Maldito ay may kaakit-akit na ngiti sa kanyang mukha. Kinagat ni Lito ang kanyang mga labi at hindi siya pinansin. Sinabi niya kay Pangulong Wang, pumunta at ipaalam sa departamento ng mga tauhan upang bayaran ang kanyang sweldo at paalisan siya. Pagkatapos nun, tumalikod na siya at umalis. Namutla ang mukha ni Maldito at lumuhad siya sa sahig. Nanghihinayang siya na gusto niyang sampelan ang sarili ng ilang beses. Makalipas ang halos 1 oras, dumating ang sekretarya ni Lomardo. Nilagdaan ni Lito ang kanyang pangalan, at naging proyekto niya ang Shang at Emperor Jing Garden. Nagbilang si Lito gamit ang kanyang mga daliri. Kasama sa kanyang sariling negosyo ang mga hotel, komersyal na gusali, modelong kumpanya, at isang high-end na distrito. Ang kanyang mga ari-arian ay lumampas sa 10 bilyon. Kahit na humiga siya sa hinaharap, maaari siyang kumita ng maraming pera. Gayunpaman, walang pagbabago sa kanyang kalooban. Para sa kanya, walang halaga ang pera. Ang talagang kapaki-pakinabang ay lakas. Sa ganap na lakas, ang pera ay hindi isang problema sa lahat. Ngunit kung wala kang lakas, hindi mo ito maitatago kahit gaano pa karami ang pera mo. Isa na akong Martial King Realm expert, pero hindi pa sapat iyon. Kailangan ko pa ring maging Martial God, kasunod ang Little Martial Saint at ang Great Martial Saint. Aabot ako sa completion of martial arts at magiging pinakamakapangyarihang martial artist sa mundo. Sa pag-iisip nito, naramdaman ni Lito na kumukulo ang kanyang dugo at napuno ng sigla ang kanyang puso. Ngunit puno siya ng pag-aalala. Kung mas mataas ang antas ng paglilinang, mas magiging mahirap ito. Hindi dahil sa mas pinaghirapan mo, mas maganda ang magiging resulta. Ito ay higit na nakadepende sa swerte. Hindi niya alam kung may pagkakataon ba siyang maabot ang rurok.
Sa bintana, tumingin si Lito sa matataas na gusali sa Badoc City at sa malayo. Sa oras na ito, may kumatok sa pinto. Pumasok si Norman Wang, ang manager, at magalang na nagsabi, Mr. Argel, nandito na lahat ng mga modelo. Maaari tayong magpulong. Tumanggaw si Lito at sinundan siya sa meeting room. Pagpasok pa lang nila sa conference room ay umihip ang mabangong simoy ng hangin. Sa malaking silid, may mga 70 o 80 babae, mataba, payat, masigla, malamig o presko. Ngunit walang pagbubukod, lahat sila ay magagandang babae. Nang makita siyang pumasok, ngumiti ang magagandang babae at sabay-sabay na sinabi, Kumusta, Pangulong Argel? Medyo nahihilo si Lito at talagang hindi ito makayanan. Nagpakilala si Lito. Sa pagkakataong ito, biglang lumapit ang isang magandang babae at naglagay ng papel sa harapan niya. President Argel, pasensya na. Gusto ko nang mag-resign. Ito ang resignation letter ko. Pagkatapos, mahigit 30 pang modelo ang nag-sign up. Sumimangot si Norman, mukhang nahihiya, at pinagalitan, anong ginagawa mo? Magaling ka kahapon, pero magre-resign ka ngayon. Nagkatinginan ng magagandang babae, pero nahihiya silang tumayo. Sa wakas, tumindig ang unang modelo na nagbigay ng resignation letter. Ang kanyang pangalan ay Melinda. Napakaganda niya at may magandang figure. Sa buong kumpanya, maliban kay Sisi, ang kanyang hitsura ay ang pinakamahusay. Sa sandaling ito, tiningnan ni Melinda si Lito na may kaunting panghahamak. Mr. Argel, with all due respect, wala pa akong narinig na tulad mo. May background ka ba? Nagkibit balikat si Lito. Hindi ko kailangan ng kahit anong background. Nang marinig ito, ang ekspresyon ni Melinda ay naging mas nakakahiya. Noon, umaasa ang kumpanya sa Ramon Entertainment para umunlad ng maayos. Ngayon, sa isang boss na walang background na tulad mo, natatakot ako na hindi ka makakatagal. Bakit ko sasayangin ang kabataan ko dito? With this, medyo naging proud siya. To tell you the truth, matagal na akong gustong hukayin ng model company sa tabi. Mas mataas ang presyo kaysa dito. Nang marinig ito, hindi gaanong nagbago ang mukha ni Lito, ngunit ngumiti si Norman ng papuri at sinabing, Melissa, maaari ring taasan ng kumpanya ang iyong sweldo. Pag-isipan mo itong muli. Kung tutuusin, matagal na tayong nagtutulungan. Nagtaas ng kilay si Melissa at ngumuso. Magkano ang maidadagdag mo? Sinasabi ko sa iyo, hindi ko gagawin ito nang wala pang 5 milyon sa isang taon. Ano? 5 milyon? Kahit si Sisi ay walang ganoong kalaki sa isang taon. Nagdilim ang mukha ni Norman, at galit niyang sinabi, sinasamantala mo ang sitwasyon. Pinag-cross ni Melissa ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib na may hitsura ng pagkasuklam. Kung hindi mo kaya, doon na lang ako sa kumpanyang katabi. Tsaka wag mong ikumpara sa akin ang babaeng iyon. Ang dami niyang natanggap na commercial at natulog sa hindi mabilang na lalaki. Noong una, walang pakialam si Lito sa bagay na ito, ngunit nang marinig niyang pinagalitan nito si Sisi, nanlamig ang mukha nito. Paumanhin, hindi kita babayaran kahit 1 sentimo. Pumunta ka kung saan mo gusto sa lalong madaling panahon. Huwag mong sayangin ang oras ko sa meeting. Ikaw. Nanlaki ang mga mata ni Melissa. Naisip niya na sa paggamit ng pagbibitiw bilang pagbabanta, maaari niyang taasan ng kaunti ang kanyang sweldo, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay direktang umalis. Hindi siya pinansin ni Lito at tumingin sa ibang mga modelo. Lahat, ang mga ninuno ko ay mga imperial physicians at nagpasa ng maraming lihim na recipe para sa pagpapaganda at payat na katawan. Hanggat tapat ka sa kumpanya, ipinapangako ko na sa loob ng 1 buwan, magiging 10 beses kang mas maganda kaysa ngayon. Nang marinig ito, maraming mga modelo ang natukso. Nagustuhan ng mga babae na maging maganda. Bilang karagdagan, sila ay mga modelo at mukhang maganda, kaya magkakaroon ng higit pang mga pagkakataon para sa kanila na mag-stand out. President Argel, ikaw ba ay nagsasabi ng totoo? Pansamantalang tanong ng isang batang babae na malapit nang mag-resign. Haha, walang utak lang ang maniniwala sa kanya. Niloloko ka lang niya para manatili ka. Inilibot ni Melissa ang kanyang mga mata kay Lito at ngumuso. Hindi siya pinansin ni Lito at kumaway sa babae, senyales na lumapit siya. Nang lumapit ang babae, nakangiting nagtanong si Lito, ano ang pangalan mo? Napakaganda ng mukha ng dalaga ngunit medyo maitim ang balat. Medyo magaspang ang itsura niya. Nahihiyang sinabi niya, ang pangalan ko ay Tanj. 19 na taong gulang ako ngayon at galing ako sa katabing county. Tumanggaw si Lito. Hindi naman masama ang facial features mo, pero medyo maitim ang balat mo. I'll use acupuncture to force you to produce a skin disease, and then use the face nourishing soup to nurse it. Wala pang 1 linggo, pumuti na ang balat mo. Talaga.
Talaga. Natuwa si Tanch noong una, ngunit nakaramdam siya ng kaunting pagkabigo. Ngunit sinubukan ko ang lahat ng uri ng mga produkto ng gamot at tradisyonal na gamot, ngunit wala sa mga ito ang gumana. Natatakot ako sa pagkakataong ito. Inilabas ni Lito ang isang pilak na karayom at nakangiting sinabi, dahil ilang beses mo nang sinubukan, hindi mahalaga kung subukan mo muli. Maaari kang humiga muna sa sofa. Naisip ito ni Tanch at pumayag. Hinubad niya ang coat niya at humiga sa sofa. Siya ay may curvy figure at mukhang kaakit-akit, ngunit hindi ito napansin ni Lito. Maingat niyang tinusok ang mga pilak na karayom sa kanyang mukha, leeg, paa, at tiyan. Nakahinga ng maluwag si Tanch. Nag-aalala siya na sasamantalahin siya ni Lito, ngunit ngayon ay tila wala siyang ideya. Sa ganitong paraan, hindi maipaliwanag na nagkaroon siya ng magandang impresyon sa bagong amo na ito. Nagtipon-tipon ang mga modelo at curious na tumuro. Tanch, ang walang alam mo. Siguradong nagsisinungaling siya. Hindi ka ba natatakot na masira niya ang mukha mo? Ngumisi si Melissa. Gusto niyang makita kung anong klaseng biro ang kayang gawin nitong amo na walang background. Ang kamay ni Lito ay marahang hinaplos ang dulo ng karayom. Ang mga alo ng purong tunay na chi ay itinurok sa balat ni Tanch. Sobrang init. Maya-maya ay nag-init at namula ang katawan niya. Unti-unti, hindi na siya nakatiis. Luhaan ang kanyang mga mata, sinabi niya ng may hinaing, President Argel, naiinitin ako. Hindi ako makatiis. Ano ang nangyayari? Maghintay ka pa. Magiging epektibo ito sa lalong madaling panahon, mahinahong sabi ni Lito. Sinabi ni Melissa sa kakaibang tono, nakakainis na imperial na manggagamot. Sa tingin ko mas mabuting tawagan ang emergency na tawag sa lalong madaling panahon. May mamamatay sa lalong madaling panahon. Sa oras na ito, ang mga nakapaligid na modelo ay tumingin kay Lito na may kainahinala. Maging ang puso ni Norman ay tumitibok ng mabilis. Mr. Argel, hindi naman mahalaga diba? Paano kung may mangyari? Ikinaway ni Lito ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na ayos lang siya. Sa sandaling ito, sumigaw ang isang batang modelo, tingnan mo ang balat ni Tanch. May tumutulo. Nang tingnan ito ng mga tao, nakita nilang may itim na tumutulo mula sa madilaw-dilaw na balat sa bilis na nakikita ng mata. Kasabay nito, mabilis ding pumuti ang balat ni Tanch, mula dilaw hanggang puti. Natigilan ng mga babae na parabang nakakita ng milagro. Kabanata 274. Oh my God, pumuti na talaga. Bulalas ang mga modelo, at mabilis na inilabas ni Tanch ang salamin. Nang makita niya ang sarili sa salamin, napasigaw siya. Pumuti na talaga ako. Pumuti na talaga ako. Sa pagtingin sa maganda at magandang mukha sa salamin, naramdaman ni Tanch na siya ay nananaginip, at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Tumayo siya at yumuko kay Lito. Mr. Argel, salamat. Dati pinagtatawanan ako ng iba dahil sa kulay ng balat ko. Nung nag-aaral ako, muntik na akong magpatiwakal. Pagkatapos noon, sumubok na ako ng hindi mabilang na pag-injection ng karayom, pero walang gumana. Niligtas mo ako. Salamat. Magsusumikap akong mabayaran ka sa hinaharap. Tumango si Lito at nakangiting sinabi, You're welcome. Maghahanda ako ng sopas na pampalusog sa mukha mamaya. Inumin mo ito sa oras araw-araw. Pagkatapos ng isang linggo, magiging maputi at maliwanag ang iyong balat. Sa oras na ito, wala nang nagdududa sa kakayahan ni Lito. Agad na sumiksik ang isang modelo at itinuro ang kanyang mukha. President Argel, magagamot ba ang peke sa mukha ko? Oo. Tumango si Lito at pagkatapos ay nagpasok ng ilang karayom sa kanyang mukha. Wala na talaga ang peke sa mukha niya. President Argel, pwede bang patagin ang tiyan ko? Tanong ng isa pang babae. Tumango si Lito. Oo, acupuncture at masahe. President Argel, maaari bang lumaki ng kaunti ang buhok ko? Presidente Argel. Bigla na lang, pinalibutan ng 12-dosenang mga batang babae si Lito. Muntik na silang mag-away sa isa't isa. Sige, pumila ka na. Halina't isa-isa, lahat pwede gumanda. Medyo walang magawang sabi ni Lito. Sa oras na ito, napansin niyang hindi pa umaalis si Melissa. Baka sa mukha niya ang gulat na parabang may nakita siyang hindi kapanipaniwala. Hindi ka ba pupunta sa katabing kumpanya? Bakit ka pa nakatayo dito? Inilibot ni Lito ang kanyang mga mata sa kanya. Noon lang natauhan si Melissa. Medyo nalilito ang mga mata niya, tapos may nakakaakit ng ngiti na sinabi niya, Mr. Argel, that I was just joking. I won't go anywhere. Just stay in the company. Can you make me more beautiful? Hindi. Malamig na sumagot si Lito ng dalawang salita.
Nanlamig ang mukha ni Melissa at galit na sinabi niya, bakit? Kaya nilang gawin ang lahat. Kinagat ni Lito ang kanyang mga labi at tumingin sa kanya ng seryosong tingin. Ang pangit kasi ng puso mo. Kahit gaano pa kaganda ang babae, kung madumi at pangit ang puso niya, hindi magugustuhan. Tao lang ang masusuklam. Tumingin siya sa malayo at mahinang sinabi, pwede ka nang umalis. Hindi kailangan ng kumpanya ko ang mga tulad mo. Nang marinig ang nakakabingi na boses na ito, napakaganda ng mukha ni Melinda. Minsan puti at minsan berde. Nanginginig ang katawan niya at halos hindi na siya makatayo. President Argel, ngayon lang ako nagkamali. Hindi ba ako pwedeng humingi ng tawad? Gusto niya talagang maging mas maganda. Noong nakaraan, palagi siyang sinusupil ni Sisi. Nais niyang maging mas maganda kahit sa kanyang panaginip. Kahit ibinaba niya ang kanyang paninindigan, ang kasakiman at kasamaan sa kanyang mga mata ay hindi pa rin makataka sa mga mata ni Lito. Manager Wang, pumunta ka at tawagan ang mga security guard. Walang ekspresyong sinabi ni Lito. Lumuhad si Melinda sa sahig, umiyak at nagmakaawa, President Argel, hindi, mali ako. Mali talaga ako. Hindi man lang siya nilinga ni Lito. Maya-maya, may dumating na 2 security guard at kinaladkad siya. Ang natitirang 12 ng mga modelo na gustong magbitiw ay lahat ay natatakot sa sandaling ito. Buti na lang at hindi nila ininsulto ang boss nila kundi katulad nila si Melinda, kung hindi, magsisi sila. Si Lito ay nanatili sa kumpanya ng isang buong araw at ginagamot ang lahat ng mga modelo. Nang matapos ang pagtatapos ay napatingin siya sa mga magagandang babae sa kanyang harapan. Pakiramdam niya ay walang kabuluhan ang mga pagsisikap ngayon. Ilang senior executives ng kumpanya ang nagulat at napatulala. Hinangaan at na-curious sila kay Lito. Unang hakbang pa lang ito. Sa loob ng 2 araw, pakuluan ko na ang sabaw na pampalusog sa mukha. Makukuha mo ito sa oras, at pagkatapos ay maaari kang magkaroon ng permanenteng hitsura. Nakangiting sabi ni Lito. Nang mabalitaan nilang may sabaw din na pampalusog sa mukha, muling natuwa ang mga dilag. Sa sandaling ito, tumingin sila kay Lito nang may paghanga sa kanilang mga mata. Salamat, Pangulong Argel. Magsusumikap kami sa hinaharap. Huwag kang mag-alala, Mr. Argel. Magsisikap din ako. Ako din. Nang sa wakas ay tapos na ang pulong, lumabas si Lito sa kumpanya. Madilim na. Akmang magde-drive na siya, bigla niyang naalala na nasira ang sasakyan. Mayroong ilang mga ekstrang electric car sa kumpanya. Hindi na niya inisip iyon at pumunta sa bahay ni Sunshine sakay ng electric car. Pagkapasok niya sa pinto, sumimangot si Sunshine. Bakit amoy pabango? Higit sa isang pabango. Sabihin mo, ilang babae ang nakasama mo ngayon? Pinandilatan siya nito at malungkot na sinabi. Napakamot ng ulo si Lito at hindi napigil ang mapabuntong hininga. Mas maganda pa ang ilong ng babaeng ito kaysa sa asong pulis. Ngumisi siya. Sabi ko 70 or 80 ang mga babae. Naniniwala ka ba? Nanlamig ang mukha ni Sunshine, at pagkatapos ay pinilipit niya ang kanyang baywang. Bastos, lie to me. Makatiis ba ang 70 o 80 na tao sa katawan mo? Hindi mo ba alam kung kaya ng katawan ko? Tumawa si Lito at hinawakan siya sa kanyang mga braso. Casual na hinimas ni Lito ang balat sa kanyang katawan, ngunit hindi na niya magawa. Napakalambot niya na halos hindi na siya makatayo. Napabuntong hininga siya at sinabing, huwag kang manggulo. Maligo ka muna. Hinaila siya ni Lito sa banyo at nakangiting sinabi, manatili ka sa akin. Hindi yun nararapat. Dumura si Sunshine, napailing siya na may pulang mukha, at lumingon sa kusina para magluto. Kakasara pa lang ni Lito ng pinto ng banyo nang marinig niyang may kumakatok. Darating na. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang isang mamantika na lalaking nasa edad 40 o 50 na nakatayo sa pintuan. Kuya Zhu, gabi na. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Medyo nagulat si Sunshine nang makita siya. Ito ay ang kanyang landlord, si Lando Zhu. Wala lang. I just came to chat with you. It's so late. Single ka sa bahay. I'm afraid you're too lonely. Humalaklak si Lando, puno ng kulubot ang kanyang mga mata. Napangiti si Sunshine at sinabing, Kuya Zhu, gabi na. Kalimutan mo na ito. Habang nagsasalita siya ay isinara niya ang pinto. Nako ate, huwag ka kasing maglayo palagi. Nakita kong nakakaawa ka kaya sumama ako sayo. Hinarang ni Lando ang pinto at pumasok sa silid ng walang sinasabi. Sumimangot si Sunshine at malamig na sinabi, Brother Zhu, to tell you the truth, nasa bahay ang boyfriend ko. Don't lie to me. Alam kong single ka. Oy, Sunshine, hindi ka ba nalulungkot sa gabing walang lalaki sa tabi mo? Ngumiti si Lando at sinadyang ikiniskis ang kanyang ulo kay Sunshine.
Mabilis na umatras si Sunshine at sinabi ng may tuwid na mukha, Brother Zo, please behave yourself. Kapag nalaman ito ni sister-in-law, natatakot akong hindi ito magiging maganda. Haha, siya. Yung babaeng dilaw na mukha walang magawa araw-araw. Umaasa lang siya na mabubuhay ako. Kahit 8 akong babae sa labas, wala siyang lakas ng loob na pakialam. Sa pagbanggit ng orihinal na asawa, ang mukha ni Rolando ay puno ng pang-aalipusta. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay bumagsak sa matambok na dibdib ni Sunshine at nakangiting sinabi niya, huwag mong banggitin ang dilaw na mukha ng babaeng iyon. She's so disappointing. Sunshine, why don't you follow me? I have 5 rooms under my name. If you serve me well, I'll give you one. Kabanata 275. Nanlamig ang mukha ni Sunshine. Ako at ikaw. Huwag mo nang pangarapin yun. Umalis ka na agad. Pinalayas mo ako. Bahay ko ito. Bakit mo ako pinapaalis? Hinawakan ni Lando ang kanyang palso at idiniin siya sa sofa. Don't pretend to be me. Who knows kung gaano mo ako gustong maging masaya kasama ang puso mo. Habang nagsasalita siya, hinalikan niya ang mga labi ni Sunshine. Sa sumunod na segundo, biglang may kamay na humawak sa kwelyo niya at hinampas siya ng malakas sa pader ang kanyang mukha. Nakaramdam ng matinding sakit si Lando at iniluwa ang 2 ngipin na may halong dugo. Saan mo nakuha ang bagay na ito? How dare you hit me? Gusto mo bang mamatay? Sa pagtingin sa mga ngipin sa sahig, galit na galit si Lando at sinigawan ang binata na biglang sumulpot sa kanyang harapan. Ako ang nagpadala sa iyo sa langit. Ang dibdib ni Lito ay kumakabog ng husto. Nang naisip niya na kung wala siya ngayong gabi, masasaktan si Sunshine ng ulo ng baboy na ito, galit na galit siya na gusto niya itong patayin. Ngumisi si Lando. Boy, ang yabang mo. Sinasabi ko na nga ba, tapos na ang buhay mo. Galing sa Public Security Bureau ang bayaw ko. Kapag hindi ka lumuhad at humingi ng tawad sa akin, patayin kitang walang libingan. Sa iyo lang. Sa isang uhaw sa dugo na pagngisi, hinawakan ni Lito ang kwelyo ni Lando, binuksan ang bintana, at itinapon ang kalahati ng kanyang katawan sa labas ng bintana. Nasa 16th floor sila. Tumingin si Lando at sa sobrang takot ay muntik na siyang umihi. Bitawan mo ako. Let me go. I'll kill you. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Lito habang kinakaladkad niya si Lando palabas ng silid. Mahigit kalahati ng katawan ni Lando ang nasuspine sa himpapawid. Hanggat binitawan ni Lito ang kanyang kamay, gagawa siya ng stop and run exercise at magiging isang tumpok ng meat paste. Sa sandaling ito, napunit ang kwelyo ni Lando at natamba siya. Ah, hindi. Nakikiusap ako. Hindi. Wala nang pakialam si Lando sa kanyang dignidad. Sa sobrang takot niya ay nanlambot ang buong katawan niya at humingi ng awa. Lito, kalimutan mo na. Bilasan mo at ibalik mo siya. Huwag mo siyang ihulog. Hinikayat siya ni Sunshine. Gusto niyang mamatay si Lando, ngunit natatakot siya na kung may mangyari kay Lando, ito ay magdawat kay Lito. Para kay Lito, marami na siyang napatay na tao, kaya hindi na mahalaga kung mayroon pa siyang isa. Bilang isang martial artist, ang pagpatay ng mga tao ay kasing normal ng pagkain at pag-inom ng tubig. Gayunpaman, ayaw niyang takutin si Sunshine. Pang! Hinailan niya pabalik si Lando at inihagis siya ng malakas sa sahig. Lumuhad ka at humingi ng tawad kay Sunshine. Ang malamig na tingin ni Lando ay nagpang-inag sa kanyang buong katawan, na para bang nahulog siya sa isang ice cellar. Lumuhad siya at umungol, patawarin mo ako. Sumimangot si Sunshine sa disgusto at ayaw man lang tumingin sa kanya. Sinipa ni Lito si Lando. Umaalis ka. Hooray! Nabangga si Lando sa pinto. Halos mabali ang kanyang mga buto, ngunit wala siyang oras na umungol sa sakit. Mabilis siyang tumayo at tumakas sa gulat. Little Bastos, maghintay ka lang. Habang tumatakbo siya, marahas na saway niya. Pagkatapos, nilinis ni Lito at Sunshine ang mga mantsa ng dugo sa sahig. Sinabi ni Lando na ang kanyang bayaw ay mula sa Public Security Bureau. Pupunta ba siya para manggulo? Labis na nag-aalala si Sunshine. Ngumiti si Lito at inaliw siya. Okay lang. Anyway, malinis naman ang konsensya natin. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, pumunta si Sunshine upang magluto. Makalipas ang kalahating oras, nang sila ay naghahapunan, may biglang kumatok sa pinto. Pumunta si Lito upang buksan ang pinto, at si Lando ay nakatayo sa pintuan kasama ang isang pulis. Siya nga. Hindi lang niya ako sinaktan, kundi muntik niya pa akong ibagsak mula sa taas. Itinuro ni Lando si Lito at mabangis na sinabi. Sinulyapan ng pulis si Lito at malamig na sinabi, nagsasabi ba siya ng totoo? Agad na naunawaan ni Lito na ang pulis na ito ay ang bayaw na binanggit ni Lando.
Totoo naman. Tumanggo si Lito. Gayunpaman, may dahilan ako para talunin siya. Kahit ano pa ang dahilan, wala kang karapatang patulan. Dahil umamin ka na, sumama ka sa akin sa police station. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Lito. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, sisikapin ng pulisya ang kanilang makakaya upang mamagitan sa mga ordinaryong sibil na alitan. Ngayon ay tila sinasadya nilang linlangan siya. Ngumisi si Lando. Brat, gagaan ang pakiramdam mo pagdating mo sa police station. Sa oras na ito, nagmamadaling lumapit si Sunshine at nag-aalalang sinabi, "Opisyal, si Sunshine ang unang nangharas sa akin. Hindi na nakatiis ang boyfriend ko, kaya inatake niya siya. Hindi ko talaga siya masisisi." Pinandilatan siya ni Lando at umungol, "Kalokohan. Kailan ba kita ginigipit? Tigilan mo na ang paninirang puri sa akin. Ikaw." Hindi naisip ni Sunshine na ang lalaking ito ay magiging napakakapal ng balat at itatanggi ito. Nagkunwaring tumingin si Lando sa kanyang bayaw at may hinaing, "Noriel, makinig ka sa iyong bayaw. Naparito ako upang hingin ang kanyang upa, ngunit hindi nagbigay ng upa sa akin, ngunit binugbog pa rin ako. Napakamalas ko. Bilasan mo at hulihin ang batang ito at ikulong siya sa loob ng 8 o 10 taon." Kumunat ang noo ni Noriel. Alam na alam niya ang ugali ng kanyang bayaw. Siya ay malaswa at walang modo, ngunit gusto pa rin ng kanyang kapatid na tumira sa kanya. Wala siyang choice kundi bigyan ito ng mukha. Tumingin siya kay Lito at malamig na sinabi, "Cut the crap. Sumama ka sa akin." Habang nagsasalita siya, hinawakan niya ang braso niya at sinubukang pinususan siya. Gayunpaman, kahit anong pilit niya, hindi gumalaw si Lito kahit 1 pulgada. Pagkatapos, isang puwersa ang dumating, at ang kanyang kamay ay direktang tumalbog. "Boy, you are refusing arrest. Masyadong mabigat ang kahihinatnan. Are you going to go against the entire police station?" Nagdilim ang mukha ni Noriel. Pakiramdam niya ay may kakaiba sa batang ito. Kailangan niyang mag-ingat. Mahina ang ekspresyon ni Lito, at may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. "Hindi ko tinanggihan ang pag-aresto, sadyang wala kang kakayahang arestuhin ako." "Well, ang lakas ng loob mo." Ngumuso si Noriel, kinuha ang kanyang telepono, at nag-dial ng numero. "Hello, Captain Zhao. May nakilala akong lalaking tumanggi sa pag-aresto dito. Halika at tulungan mo ako." Ibinaba ni Noriel ang telepono ng may kasiyahan at masiglang sinabi, "Anak, darating ang kapitan namin. Siya ang kampyon ng aming club. Tingnan natin kung paano ka magpapakitang gilas." Nagkibit balikat si Lito at hindi ito sineryoso. Hinailan niya ang nag-aalalang si Sunshine pabalik sa kwarto at umupo sa sofa. Gumawa siya ng isang tasa ng tsaa at humigop ng maluwag. Tumayo si Noriel sa pintuan, nakatingin sa kanya ng may sabik na mga mata. "Haha, hindi kita tinatanggap dito, kaya hindi kita i-treat ng tsaa. Wait and see na lang." Humigop si Lito ng kanyang tsaa. Sa sobrang galit ni Noriel halos lumuwa na siya ng dugo. Matagal na siyang naka-duty at hindi pa siya nakakakilala ng ganoong kangas na lalaki. "Anak, pagdating ni Kapitan Zhao, tingnan natin kung gaano kakayabang." Makalipas ang halos 10 minuto, isang malakas na lalaking nasa katanghaliang gulang na nakauniporme ng pulis ang lumitaw sa pintuan. "Captain Zhao, nandito ka na sa wakas." Itong lalaking ito. Si Noriel ay masigasig na lumapit sa kanya at itinuro si Lito. Sinundan ni Dong Zhao ang direksyon na itinuro niya at tumingin sa silid. Biglang nanlamig ang mukha niya. Mabilis na nagbago ang ekspresyon sa orihinal niyang determinado at malamig na mukha. "Captain Zhao, this guy dares to resist arrest. He is really bold. Dapat turuan mo siya ng leksyon. Pero hindi siya simple, kaya mas mabuting mag-ingat ka." Patuloy na nagdaldal si Noriel, umaasang mapapalo si Lito ni Kapitan Zhao. "Humihingi ka ng tawad sa kanya." Malamig na sabi ni Dong. Inilagay ni Noriel ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang at mayabang na sinabi kay Lito, "Narinig mo ba iyon? Humingi ng tawad si Kapitan Zhao sa iyo." Sa susunod na segundo, bang! Sinipa ni Dong si Noriel sa tuhod, at bumagsak siya sa isang tuhod ng may putok. Natarante siya. "Captain Zhao, bakit mo ako sinapak?" Pinandilatan ni Dong si Noriel at galit na sinabi, "Humiling ako sa iyo na humingi ng tawad sa kanya." "Ah, Captain Zhao, sigurado ka ba?" Lalong naguluhan si Noriel. Hindi niya maintindihan kung ano ang nagawa niyang mali. Hindi siya pinansin ni Dong at dumiretso kay Lito. Magalang siyang tumango at sinabing, "Mr. Argel, pasensya na sa abala sa iyo." Kabanata 276. Walang pakialam ang ekspresyon ni Lito. "Nakilala mo ba ako?" Tumango si Dong Zhao, na may malamig na pawis sa buong katawan.
Hindi pa nagtagal, hindi sinasadya ng isang pulis ng kanilang sub na huli si Lito. Noong araw na iyon, si Director Jun Chen ay naglunsad ng pag-atake sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpakita ng espesyal na paggalang si Director Chen kay Lito. Agad niyang pinakawalan si Lito at direktang hinatulan ang pulis. Nang maglaon, nalaman nila na ang binata na nagngangalang Lito Argel ay ang miracle working doctor na gumawa ng panlunas sa kakaibang sakit at nagligtas sa buong Badok City. Hindi lang daw kapatid ang tawag sa kanya ni Director Chen, pati na rin ang paggalang sa kanya ng mayor. Sa harap ng gayong tao, ang kapitan ng isang maliit na pangkat ng pulisya ay wala. Habang iniisip ito ni Dong, lalo siyang natakot. Kung titingnan ko ito, natatakot ako na ako at si Noriel ay magdurusa ng husto. May kakayahan si Lito na matindaan ang lahat, kaya natural niyang naalala si Dong. Noong panahong iyon, sinamahan niya ang direktor ng tanggapang pansangay at si Jun Chen sa pagpapatrolya. Pagkatapos ng insidenteng iyon, malamang na hindi na niya makakalimutan ang salitang, Lito Argel, sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kung gayon ay maaari mong harapin ito sa iyong sarili. Mahina niyang sabi at nagpatuloy sa pag-inom ng tsaa. Pagkatapos humigop, tumangala siya at sinabing, binagasan pala ng taong grasa ang girlfriend ko. Dapat mo rin siyang harapin. Nang makitang si Lito ay tila hindi galit, si Dong ay malapit ng makahinga ng maluwag. Pero nang mabalitaan niyang hinaharas ang kanyang kasintahan, nabuhay muli ang kanyang galit. Mr. Argel, huwag kang mag-alala. Talagang haharapin ko ito ng maayos. Maingat na sabi ni Dong. Sa oras na ito, napagtanto din ni Noriel mula sa saloobin ni Dong na may mali. Ang pagkakakilanlan ni Lito ay talagang pambihira. Bigla na lang siyang napuno ng panghihinayang. Kung mawalan siya ng trabaho para sa kanyang bayaw, malaking kawalan siya. Noriel, Captain Zhao, ano pa ang hinihintay nyo? Bilasan nyo at ipasok nyo ang taong ito sa kulungan. Hindi maintindihan ni Lando kung ano ang nangyayari, at galit niyang sinabi. Napabuntong hininga si Dong at sinabi kay Noriel, dapat mong malaman ang sitwasyon. Ang taong grasa na ito ay iyong kamag-anak, hindi ba? Magpakita ka ng magandang palabas at baka mapanatili mo ang iyong trabaho. Oo, gawin mo ang iyong makakaya at bugbugin siya hanggang mamatay. Mabangis na sabi ni Lando, iniisip na makikita niya si Lito na binugbog. Tumahimik ka. Si Noriel ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit at sinuntok si Lando ng napakalakas na halos madapa siya. Noriel, you're crazy. Bakit mo ako sinaktan? I'm your brother-in-law. Tinakpin ni Lando ang kanyang dagwang ilong. Lalong nagalit si Noriel nang marinig iyon. Sinisikap ba akong patayin ng lalaking ito? Kaya naman, mas marahas niyang tinalo si Lando. Who is my brother-in-law? Hayop ka, bugbugin kita hanggang mamatay. Tingnan natin kung kaya mong tumahimik ang bibig mo. Sa huli, si Lando ay binugbog na parang ulo ng baboy. Umiyak siya at humingi ng awa, I shut up. I shut up. Don't hit me. Binatukan ulit siya ni Noriel. Humingi ng paumanhin sa kanilang dalawa. Bagamat puno ng pagkalito at pag-ayaw ang mukha ni Lando, natatakot siyang mabugbog muli, kaya kinailangan niyang bamulong, I'm sorry. Hinawakan mo ba ang babae ko at nag-sorry? Napakadali para sa iyo na mag-isip tungkol dito. Biglang lumitaw si Lito sa kanyang harapan, hinawakan ang kanyang mga kamay, at pinitik ang mga ito ng malakas. Basag. Nabali ang dalawang kamay niya. Si Lando ay nagpakawala ng nakakaiyak na sigaw. Sinaman siya ng tingin ni Noriel at pinigilan niya ang kanyang pagsigaw, naging purple ang kanyang mukha. Habang pinapanood ang eksenang ito mula sa gilid, ang puso ni Dong ay nagugulo na. Siya ay nagsasanay ng martial arts sa buong taon, kaya natural niyang masasabi na ang martial arts ni Lito ay higit na nakahihigit sa kanya. Kayong lahat, umalis. Ikinaway ni Lito ang kanyang kamay. Gabi na kaya wala na siya sa mood na manggulo pa. Nang marinig iyon, gamaan ang pakiramdam ni Dong na para bang nabigyan siya ng amnestia. Tila hindi nilayo ni Lito na ituloy ang kanyang responsibilidad. Huwag kang mag-alala, Mr. Argel. Paparusahan ko ang taong ito ayon sa krimen ng panggagahasa. Nang marinig ito, inilibot ni Lando ang kanyang mga mata at halos mawala ng malay. Bakit ako malas? Hindi lang ako nabigo sa pag-angat, kundi ako ang unang binugbog ni Lito, binugbog ng aking bayaw, nabali rin ang aking mga kamay, at sa wakas ay kailangan kong pumasok sa istasyon ng pulisya. Padabog na isinara ni Lito ang pinto, para lamang makita ang mapupulang pisngi ni Sunshine na matamis na nakatitig sa kanya. Anong problema? Pinisil ni Lito ang kanyang ilong sa pagkalito. Umiling si Sunshine at sobrang nahihiya na hindi siya nagsalita. Ang sinabi ni Lito na, hinawakan niya ang aking babae, na puno ng kaligayahan at kaligayahan ang puso niya.
Niyakap niya ito at marahang hinaplos ang mukha nito. Hindi man niya alam kung ano ang nangyayari, nakaramdam pa rin siya ng saya nang halikan siya ng dilag. Hindi niya maiwasang hawakan si Sunshine ng mas mahigpit. Kinabukasan, maagang nagising si Lito. Pagkatapos mag-almusal kasama si Sunshine, hinailan niya ito palabas ng pinto. Saan tayo pupunta? Si Sunshine ay nalilito. Tumawa si Lito. Malalaman mo kapag nakarating na tayo, pero sira ang sasakyan ko. Magbibigay tayo, di ba? Kinagat ni Sunshine ang kanyang mga labi at ngumiti. Umupo siya sa likod ng sasakyan at hinawakan ng mahigpit ang bewang niya. Naramdaman ng lambot sa likod niya, sumikip ang tiyan ni Lito. Mabilis siyang huminga ng malalim para pakalmayan ang sarili. Makalipas ang 20 minuto, huminto sila sa kanilang destinasyon. Ang Shangjing Garden. Anong gagawin natin dito? Nakatingin sa napakarilag na komunidad sa kanyang harapan, nagtanong si Sunshine. Upang bumili ng bahay, sagot ni Lito. Namula si Sunshine. Gusto mo bang magpakasal? Biglang tumibok ng malakas ang puso niya at nahulog siya sa isang nakatutuwang dilema. Papayag ka ba o hindi? Sa sandaling ito, narinig ang mahinang boses ni Lito. It's not safe for a girl to rent a house alone outside, and I can't stay with you every day. If I don't stay here next time and encounter what happened last night, the consequences will be unimaginable. Kaya mas mabuting bumili ng suite. Yun lang ba ang dahilan? Ngumuso si Sunshine at puno ng pagkabigo ang kanyang mga mata. Hindi ito para sa kasal. Natarante si Lito at hindi maintindihan ang ibig niyang sabihin. Kinagat ni Sunshine ang kanyang matambok na ibabang labi at umiling. Masyadong mahal ang bahay dito. Hindi ko kaya. Kumatok si Lito sa kanyang noo. Baliw, how could I let you pay? You're my woman. Bibilhan kita. Nag-init ang tenga ni Sunshine at nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Ang pakiramdam ng pagkawala na naramdaman niya kanina ay nawala sa isang iglap. Pero, nabalitaan ko na ang mga bahay dito ay nagkakahalaga ng 100,000 kada metro kwadrado. Kalimutan mo na ito. Maraming murang residential area sa Badoc City. Nag-aalangan niyang sabi. Sa kanyang opinyon, maaaring medyo mayaman si Lito, ngunit hindi masyadong mayaman. Hindi niya talaga kayang ubusin ang pera nito. Hindi napigilan ni Lito na matawa. Siya na ngayon ang may-ari ng Shangjing Garden. Kahit nabigyan niya ng gusali si Sunshine at hayaan siyang tumira sa isang lighthouse araw-araw, hindi ito magiging problema. Pumasok tayo at tingnan natin. Kinaladkad siya ni Lito papunta sa sales hall nang walang salita. Sunshine. Pagpasok pa lang nila ay narinig nila ang matinis na boses ng isang babae. Nakita ni Lito na ito ay isang magandang bihis na dalaga na may matandang lalaki na nasa edad 50 anyos. Kung titignan sa pananamit ng matanda at sa susi ng kotse ng mamahaling sasakyan sa kanyang baywang, siguradong mayaman ito. Ikaw ba si Ann? Tiningnan ni Sunshine ang lalaki na may kaunting pag-aalinlangan. Tumango si Ann at sinabing may kaakit-akit ng ngiti, oo, 10 taon na tayong hindi nagkikita simula nang magtapos tayo ng junior high school, di ba? Habang nagsasalita siya, tumingin siya kay Lito na may panghahamak sa kanyang mga mata. Sino ito? Boyfriend ko? Lito Argel. Niyakap ni Sunshine si Lito at ipinakilala siya. Ito ang matalik kong kaibigan mula sa junior high school, si Ann. Nang marinig ito, mabilis na hinailan ni Ann si Sunshine sa isang tabi at sinabi sa mahinang boses, Sunshine, baliw ka. Ang lalaking ito ay puno ng mga stall sa kalye. Sa unang tingin, siya ay isang mahirap na tao. Para saan mo siya sinusundan? Medyo nalungkot si Sunshine. Ann, what do you mean? Kasama ko siya kasi gusto ko siya. Bakit ayaw siya? Ann curled her lips and shook her head. Masyado kang walang muwang. Naloko ka ng talunan na yan. Kabanata 277. Ann, huwag mong sabihin yan, baka magagalit ako. Kahit na siya ay isang matandang kaklase, siya ay labis na nalungkot nang marinig na siya ay nagsalita ng masama tungkol kay Lito ng ilang beses. Sige, hindi ko nasasabihin. Nang makitang galit na galit si Sunshine, pinulupot ni Ann ang kanyang mga labi at sumuko. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pang-aalipusta habang nakatingin kay Lito. Bagamat napakahina ng kanilang mga boses, pambihira ang pandinig ni Lito. Natural, naririnig niya ang mga ito sa bawat salita. Hindi mapigilan ni Lito na mapamura. Ay oo nga pala, nakalimutan ko siyang ipakilala. Boyfriend ko ito, Boss Yang. Mabilis na hinawakan ni Ann ang palso ng kanyang adoptive father at sinabi sa matamis na boses. Sumimangot si Sunshine.
Sa edad ni Mr. Yang, maaari siyang maging ama ni Anne. Mukhang hindi siya tama. Para naman kay Boss Yang, tiningnan niya si Sunshine mula ulo hanggang paa na may masamang tingin sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang mahinang boses ni Lito. Anong boyfriend? I think sugar daddy ang tawag natin sa kanya, diba? Parang pusa na naapakan ng buntot, sumigaw si Anne, anong pinagsasabi mo? Hindi ba? Ang makahanap ng mayaman na matanda bilang pangmatagalang tiket sa pagkain, ano pa ba iyon maliban sa isang sinumpaang ama? Nagkibit-balikat si Lito at walang pakialam na sinabi. Don't slander me. We're just friends. Galit na umungol si Anne. Ganun ba? Napangiti ang mga labi ni Lito. Kung hindi ako nagkakamali, itong si Boss Yang ay dapat may asawa, di ba? Sa pamamagitan ng kanyang X-ray vision, nakita niya sa wallet ni Boss Yang ang larawan ng 3 pamilya. Ang kanyang asawa ay isang nasa katanghaliang gulang na babae, hindi si Anne. Nang marinig ito, sina Mr. Yang at Anne ay natigilan at nakaramdam ng kaunting guilty. Nang makitang malapit na silang mag-away, agad na lumapit ang sales lady at nakangiting tinanong si Lito, Sir, nandito ka ba para makita ang bahay? Ayaw nang makipagtalo ni Lito sa gold digger na ito, kaya tumango siya sa sales attendant. Magkano ang gusto mong makita? Tanong ng sales attendant. Tumingin si Lito kay Sunshine at sinabing, bahala siya. Agad na ipinakilala ng sales lady kay Sunshine ang lahat ng uri ng kwarto. While talking, she asked unintentionally, paano kayong dalawa nakarating dito? Are you driving? Ito ang pangunahing problema ng pagbebenta at pag-unawa sa mga customer. Sa pamamagitan ng mga kasangkapan sa transportasyon, mahuhusgahan ng isa ang kalagayang pang-ekonomiya ng mga customer. Hindi sinubukan ni Lito na itago ang anuman at direktang sinabi, ayos lang. Sa tabi niya, humagalpak ng tawa si Anne at nanunuya, ni hindi mo kayang bumili ng kotse. How dare you go here to buy a house? Alam mo ba kung magkano ang presyo ng bahay dito? Natatakot ako na ang mga tulad mo ay hindi man lang kayang bumili ng Cobeta. Siya ay pinahiya ni Lito ngayon lang, kaya sinamantalan niya ang pagkakataong hiyain siya. Anne, sapat na ba ang sinabi mo? Boyfriend ko si Lito. Kung pinahiya mo siya, sinisiraan mo ako. Galit na galit si Sunshine na namumula ang kanyang mga pisngi at nanginginig ang kanyang katawan. Ang kanyang magagandang mata ay nag-aapoy sa apoy. Tila kung maglakas loob si Anne na magsabi ng isa pang salita, agad siyang hahakbang at sasampalin siya. Nang makitang galit na galit si Sunshine, ngumuso si Anne at hinayla si Boss Yang. Honey, let's go. Mabait naman ako para kumbansihin sila. May mga babaeng nabulag sa pag-ibig, at tinatrato nila ang kabaitan bilang mali siya. I'm sorry. Ilang taon ko nang hindi nakita si Anne. Hindi ko alam kung paano siya naging ganito. Pagkaalis ni Anne, tumingin si Sunshine kay Lito na may paghingi ng tawad. Ayos lang ako. Umiling si Lito. Hindi siya mapakali sa ganyang kasnob na babae. Pagkatapos noon, matiyagang ipinakilala sa kanila ng sales lady ang lahat ng uri ng bahay. Nang makarating sila sa isang tumalon na modelo, nagliwanag ang mga mata ni Sunshine, puno ng pananabik. Pinagmasdan ng sales lady ang sitwasyon at agad na ngumiti, Miss Sunshine So, ang ganda ng mata mo. Ito ang hari ng mga bahay sa buong Ocean Royal Garden. Ito ay 300 metro ang taas na palapag na may open-air balcony, gym, at indoor swimming pool. Maganda ang dekorasyon nito. Maaari kang tumira ng direkta gamit ang iyong bag. 5 million lang ang halaga. Nang marinig ang presyong ito, biglang nanlabo ang mga mata ni Sunshine. She shook her head and said, kalimutan mo na ito, sobrang mahal. Maya-maya lang ay biglang nag-ring ang phone niya. Nag-sign up ako para sa master's examination ngayon. Kailangan kong pumunta doon ngayon. Nagmamadaling umuwi si Sunshine para iimpake ang kanyang mga gamit. Pinaalis siya ni Lito at pinanood siyang umalis sakay ng taxi. Pagkatapos, bumalik siya sa sales department at lumapit. Mr. Argel, may opisina sa itaas. Mabilis siyang pinigilan ng sales lady. Tumango si Lito. Gusto kong makita ang supervisor ko. Sumimangot ang sales lady at nagsimulang magduda kung may sakit sa pag-iisip ang taong ito. Bakit kailangan niyang bumili ng bahay at pagkatapos ay makipagkita sa sales manager? How about I ask our manager? Please wait for a moment. Nagdilim ang mukha ni Lito. Ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras. Kinailangan niyang ayusin ang mga bagay dito at bumili ng ilang sangkap na panggamot para makagawa ng sopas na pampalusog sa mukha. Sa oras na ito, tinawag na ng sales lady ang manager. Maya-maya, may dumating ang matabang lalaki na pulang-pula ang mukha. Perla,
Sino sa tingin mo ang gustong makita ang supervisor? Halata namang kriminal ang taong ito. Si Mr. Argel po. Tumingin ang sales lady kay Lito. Napatingin ang manager kay Lito. Siya ay umakyat sa posisyon ng manager hakbang-hakbang mula sa departamento ng pamamahala. Masasabing siya ay isang matalinong tao. Sa isang sulyap lang, masasabi niyang hindi mayaman si Lito. Originally, akala niya ay investor ito, pero hindi niya inasahan na mahirap siyang bata. Masungit na sabi ng manager, abala ang boss sa pagharap sa lahat ng uri ng isyu araw-araw, at hindi lahat ay makakakita sa kanya. Dapat kang lumabas ng mabilis at huwag mo kaming hadlangan. Kailangan ko siyang makita. Tinapunan sila ni Lito ng malamig na tingin at hindi sila pinansin. Pinindot niya ang button ng elevator. Boy, how dare you? I'm telling you, kapag hindi ka umalis ngayon, tatawag ako ng mga security guard. Ang bantay ay nasa mataas na alerto at naisip na si Lito ay narito sadya upang sirain ito. Mga bantay. Ngumisi si Lito, puno ng pang-aalipusta ang kanyang mukha. What a joke. Sa tingin mo ba mapipigilan ako ng mga security guard na nasa pinto? Sa oras na ito, narinig ng 5 o 6 na security guard sa pinto ang ingay at lumapit sila. Hindi nakatiis ang sales lady at tinanong si Lito, ano bang problema mo sa paghahanap ng sales manager? Kung wala nang iba, pwede ka nang umalis. Iisang pamilya lang ang mga security guard namin. Hindi sila matatalo ng ordinaryong tao. Ano ang malaking bagay? Hindi sineseryoso ni Lito ang mga security guard. Mahinahon niyang sinabi, sa katunayan, ako ang amo mo. Nang marinig ito, natigilan ang manager sa una, at pagkatapos ay humagalpak ng tawa. Boy, gusto mo ba akong pagtawanan, o baliw ka? Kung ikaw ang boss, ako ang magiging presidente ng ibang bansa. Hahaha, nakakatuwa. Mukha ring walang magawa ang sales lady. Mukhang may sakit talaga sa pag-iisip ang taong ito. Hoy, boy, naghahanap ka ba ng gulo? Umalis ka nga dito. Sa oras na ito, dumating ang isang grupo ng matatangkad at malalakas na security guard. Sila ay umungal, umalis ka rito, o hindi kami tatayo sa seremonya. Napangiti ang mga labi ni Lito. Oh, saka gusto kong makita kung gaano kabastos. Dahil gustong bugbugin ng lalaking ito, mga kapatid, turuan niyo siya ng leksyon. Pinagsalikop ng mga security guard ang kanilang mga kamay at sumugod. Humikab si Lito. Hindi man lang siya nag-abalang kumilos. Isang suntok lang ang isinuntok niya sa mga security guard. Sa isang kisap mata, ang sahig ay puno ng mga tao. Kabanata 278. Sa sandaling ito, sa opisina ng deputy manager. Hindi ko matatanggap ang ganyang lalaki para maging boss natin. Galit na sabi ng isang babaeng nakasuot ng black-rimmed glasses. Sa tapat niya ay nakaupo ang isang lalaki na nasa edad 40. Umiling siya at sinabing, si Boss Lo ay pumirma sa kanya. Tanggapin natin ang katotohanan. Ngumuso ang dalaga. Nagpadala ako ng isang tao para mag-imbestiga sa kanya. Ang pangalan niya ay Lito Argel, at hindi pa siya nakakapasok sa paaralan. Natatakot ako na hindi pa siya nakakapag-junior high school, lalo pa sa kolehiyo. Bakit niya tayo pinamumunuan? Donna, huwag kang impulsive. Dapat dumating siya kaagad. Hintayin natin kung sino ang mauuna. Payo ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa sandaling ito, sumugod ang isang empleyado at sinabing, nako, may naghahanap ng gulo. May away sa ibaba. Ano? Sumimangot si Donalo, tumayo, pumunta sa computer, at binuksan ang monitor. Sa screen, napakalinaw ng imahe ng sales hall. Siya yun. Nang makita niya si Lito, sumimangot si Donna at saka ngumuso, alam kong hindi siya mabuting tao. Paano niya matatalo ang mga tao sa sandaling dumating siya? Dapat ay isa siyang gangster. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit niya para pilitin ang tiyuhin ko na bigyan siya ng siyang garden. Habang iniisip ito ni Donna, lalo siyang nagagalit. Tumalikod siya at nagmamadaling lumabas. Sa sales hall, mahinang ngumiti si Lito. Sa tapat niya, ilang mga security guard ang pawang itim at asul na may galit na mga mukha, ngunit walang nang ahas na humakbang pasulong. Nagtago sila sa malayo, sa takot na masaktan ang mga isda sa lawa. Ito ba ang kakayahan nyo? Umiling si Lito. Masyadong inutil ang mga security guard na ito. Sa kanyang mga mata, hindi nila karapat-dapat na protektahan ang lugar na ito. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng elevator at lumabas ang isang lalaki at isang babae. Nang makita niya ang tao ay nagningning ang kanyang mga mata, na para bang nakita niya ang kanyang tagapagligtas. Nagsalita siya, Vice President Lu, Vice President Chen, nandito na kayo sa wakas. Ang taong ito.
Tumingin si Lito sa mga bagong dating at halos alam niya ang kanilang mga pagkakakilanlan. Mayroong dalawang vice director sa kumpanya. Ang lalaking nasa edad 40 ay tinawag na Lex Chen, at ang babae sa kanyang early 20s ay isa pang vice-presidente, ang pamangkin ni Leonardo Luna si Donna Lo. Hindi siya pinansin ni Lex at dumiretso siya kay Lito. Inabot niya ang kanyang kamay at magalang na sinabi, Mr. Argel, nandito ka na. Tila nakilala siya ng kabilang partido. Tumango si Lito at nakipagkamay sa kanya. Deputy Manager Chen. Pagkatapos, tumingin siya kay Donna Lo at iniunat ang kanyang kamay. Deputy Manager Lo, magtulungan tayo sa hinaharap at gawin ang proyektong ito ng maayos. Hindi na kailangan. Hindi pinansin ni Donna ang kanyang kamay, itinulak ang kanyang salamin, at malamig na inilayo ang kanyang mukha. Walang magawa si Lito. Tila iba ang opinyon ni Miss Lu sa kanya, ngunit ito ay normal. Kung tutuusin, ninakaw ang proyektong ito sa kanyang tiyuhin, kaya imposibleng hindi siya magalit. Tiningnan niyang mabuti at nalaman na si Donna ay hindi katulad ng isang ordinaryong babae. Parang wala siyang pakialam sa pananamit niya. Nakasuot siya ng pinakakonserbatibong itim na suit na may palda na nakatikip sa kanyang mga tuhod. Nakatali lang ang mahaba niyang itim na buhok, at walang make-up sa mukha. Nakasuot din siya ng makalumang itim na frame glass na nakatikip sa kalahati ng kanyang mukha. Gayunpaman, makikita pa rin na napakabuti ng kanyang likas na kalagayan. Siya ay matangkad, balingkinitan, at meslan. Pula at puno ang maliit niyang bibig. Kung magbibihis siya, siguradong Diyosa siya. Naramdaman ang kakaibang tingin sa kanyang mga mata, itinaas ni Donna ang kanyang mga mata at pinandilatan si Lito. Wala siyang magandang impresyon sa kanya. Mukha siyang may pagnanasa. Halata namang hindi siya mabuting tao. Medyo awkward ang pakiramdam ni Lito. Kanina pa siya engrossed sa kanya, pero wala siyang ibang intensyon. Naramdaman na lang niya na sayang hindi nakabihis ang dilag at parang perlas na nababalot ng alikabok. Higit pa rito, matagal na siyang immune sa mga ordinaryong dilag tulad ni Sunshine araw-araw. Paano niya naiisip si Donna? Siyempre, hindi alam ni Donna ang tungkol sa mga bagay na ito. Nakumpirma na niya na, si Lito ay isang maliit na punk, at ang kanyang isip ay hindi malinis. Vice President Chen, ito ay. Nang makita ang sitwasyon, agad na naunawaan ng doktor na ang pagkakakilanlan ni Lito ay hindi simple. Sinabi ni Lex Chen, dapat mong malaman na ang may-ari ng Shangdijing Garden ay nagbago, tama ba? Si Mr. Lito Argel ang bagong may-ari ng proyektong ito. Ano? Siya. Natigilan ng direktor at hindi maisara ang bibig ng matagal. Hindi niya pinangarap na ang medyo hamak na binata ang bago niyang amo. Iniisip ang kanyang saloobin sa kanya ngayon, naramdaman niya ang isang patong ng pawis sa kanyang likod. Mukha siyang nagigilty at natatakot na sisihin siya ni Lito. Gayunpaman, hindi na siya pinansin ni Lito at dumiretso sa elevator. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya. Ito ay talagang isang pagpapala. Sa opisina ng general manager, tumingin si Lito sa malaking sand table sa harap niya. Nagawa na ni Niluyaw ang kalahati nito, at ang kalahati ay magiging isang napakalaking komprehensibong lugar ng komersyal. Malamig na pinakilala siya ni Donna. Tumango si Lito at sinabing, dalhin mo ako upang bisitahin ang exhibition center. Bagamat sabik na siyang magtanim, kailangan pa rin niyang bigyang pansin ang naturang proyekto na nagkakahalaga ng bilyon. Kung maayos niyang pinamamahalaan ang proyektong ito, maaari siyang kumita ng malaking pera para makabili ng mas magagandang espiritual na mga bato at mga panggamot na materyales. Bagamat kinasusuklaman ni Donna si Lito, siya ay isang workaholic. Hindi siya tatanggi sa anumang bagay na may kinalaman sa trabaho. Sige. Pagkatapos mag-ayos, dinala ni Donna si Lito sa construction site. Pagbaba niya, tumawag ulit siya sa telepono at espesyal na tinawag ang dalawang security guard para sumama sa kanila. Ngumiti si Lito. Halatang walang tiwala sa kanya ang babaeng ito, kaya tumawag siya ng dalawang security guard para protektahan ang sarili. Anong tinatawa-tawa mo? Inilibot ni Donna ang kanyang mga mata sa kanya. Nagkibit balikat si Lito. Kung may gusto akong gawin sa'yo, baka hindi ako mapigilan ng dalawang security guard na ito. Nagpractice na ako ng taekwondo. If you dare to have designs on me, I'll destroy you. Mabangis na sabi ni Donna. Lalong lumawak ang ngiti sa mukha ni Lito. Oh my God, taekwondo. Takot na takot ako. How dare you make fun of me? Bastos. Naririnig ni Donna ang pangungutya sa tono ni Lito. Agad siyang nagalit dahil sa kahihiyan at itinaas ang kamay para hampasin siya. Casual na umiwas si Lito, ngunit na-miss niya ito. Come and beat me. Taekwondo master ka diba?
Inilagay ni Lito ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likuran at tinukso siya. Ilang beses pang sumuntok si Donna. Sasampalin na sana niya ito sa bawat pagkakataon, ngunit nagawa itong iwasan ni Lito. Naipadyak ni Donna ang kanyang mga paa sa galit. Sa isang sandali ng desperasyon, hindi niya napansin na siya ay nakatapak sa isang bato. Ah! Sa sigaw ng pagkagulat, bumulusok siya diretso sa mga bisig ni Lito. Naramdaman na lang ni Lito ang dalawang malambot na bukol na tumama sa kanya. Kinagat niya ang kanyang dila at bumaantong hininga. Hindi ko nakita. Medyo maganda. Ikaw. Ang songgit mo. Namula ang mukha ni Donna habang nagmumura. Nakaramdam siya ng labis na mali sa kanyang puso. Kanina lang sumakit ang bukol sa dibdib niya, pero nahihiya siyang kuskusin iyon. Si Lito ay mukhang walang magawa at inosenteng sinabi, "It's none of my business. Ikaw mismo ang bumangga sa akin, at hindi ko ginalaw ang aking kamay. Don't talk to me. Umalis ka na." Tumalikod si Donna at aalis na sana, ngunit sa sandaling humakbang siya, nakaramdam siya ng matinding sakit sa ilalim ng kanyang mga paa. Nang malapit na siyang matamba, may kamay na pumulupot sa bewang niya at binuhat siya. "Hoy, bitawan mo ako." Sigaw niya. Si Lito ay hindi nag-abalang magsalita ng walang kaparerekon. Inilagay siya nito sa isang bench sa tabi ng kalsada at hinubad ang kanyang high heels. Ang isang pares ng maselang maliliit na paa na nakabalot sa itim na seda ay hinawakan sa kanyang kamay. "Bastos ka." Ang mukha ni Donna ay kasing pula ng dugo. Ito ang unang pagkakataon na hinawakan ng isang lalaki ang kanyang paa. Nababaliw na siya. "Huwag kang gagalaw. Napilipit ang bukong-bukong mo." Biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Lito, at ang kanyang tono ay sobrang nangingibabaw na walang makakatanggi. Natigilan si Donna sa kanyang dagandong. Medyo nalilito siya. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang naging seryoso ang isang lalaking hindi seryoso. Habang siya ay nawawala sa pag-iisip, si Lito ay nagsimulang dahan-daang imasahe ang kanyang bukong-bukong. Nang malapit nang magpumiglas si Donna, bigla siyang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na ginhawa sa masakit na lugar. Para siyang nakatapak ng bola ng bulak o nakababad sa hot spring. Siya ay lubos na nakaka-relax. Laking gulat niya. Hindi niya akalain na marunong magmasahe ang lalaking ito, at ang galing niya. Hindi kaya. Nagtratrabaho siya sa footbath dati. Sa sandaling ito, kung alam ni Lito ang hula ni Donna, malamang na magsuka siya ng dugo at mamatay. Kabanata 279. Sige, tumayo ka at subukan mo. Pagkatapos ng halos 5 minutong masahe, tumigil si Lito. Ah! Ang bilis naman kasi. Medyo nag-aatubili pa rin si Donna. Namula agad ang mukha niya. Napagtanto niya na hindi nararapat ang kanyang mga salita, na para bang gusto niyang mamasahiin ng sobra. Tumayo siya at gumawa ng 2 hakbang. Sa kanyang pagtataka, hindi na masakit ang kanyang mga paa. "Medyo kaya mo." Ngumuso siya at mayabang na sabi. Gayunpaman, hindi siya titingin kay Lito ng may mga bagong mata dahil sa isang maliit na bagay. Sa kanyang mga mata, siya ay, pagkatapos ng lahat, isang maton na walang background sa edukasyon at inalis ang proyekto mula sa kanyang tiyuhin. Sa pagtingin sa kanyang malamig na ekspresyon, si Lito ay hindi nakaimik. He muttered, "Bakit ang yabang mo? Halatang nag-e-enjoy ka kanina." "Shut up. Sinong nag-e-enjoy?" Pinandilatan siya ni Donna at naiinis na sinabi, "Kung wala akong lakas para tanggalin ka, hindi kita hahayaang i-massage ako. Binabalaan kita, simula ngayon, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa negosyo ko." Sa sandaling ito, dumating ang 2 security guard. Pinangunahan ni Donna ang 2 security guard at sumakay sa kotse nang hindi pinapansin si Lito. Vice President Lo, hindi pa nakakasakay si President Argel. Maingat na tanong ng security guard. Sinulyapan ni Donna si Lito at malamig na sinabi, "Huwag kang mag-alala sa kanya. Hindi siya mabuting tao. Tayo muna at hayaan siyang mag-isip ng sarili niyang paraan." Hindi masyadong malapit ang lugar na ito sa construction site. Umabot ng mahigit kalahating oras ang paglalakad at walang dagdag na sasakyan sa malapit. Gamaan ang pakiramdam ni Donna nang maisip niya kung gaano kapagod ang lalaking ito sa paglalakad. Inapakan niya ang accelerator at pinaharurot ang sasakyan. Sa pagtingin sa sasakyan na papalayo ng palayo, hinawakan ni Lito ang kanyang ilong. Tila may matinding sama ng loob sa kanya si Donna. Gayunpaman, ang maliit na pag-urong na ito ay hindi mahirap para sa kanya. Isa na siyang Martial King Realm expert, kaya magagamit niya ang kanyang cultivation skill sa isang kisap mata. Sa isang kislap ng kanyang katawan, nawala siya. Ang lugar ng pagtatayo ay hindi pa naitatayo, at ito ay isang kaparangan pa rin.
Si Lito ay nakatayo sa isang mataas na lugar at tinatanaw ang lupain na higit sa 1,000 ektarya. Sa sandaling ito, hindi niya napigilan ang excitement. Ito ay hindi dahil sa anumang bagay, ngunit sa halip ay hindi sinasadyang natuklasan niya na tila mayroong isang ugat ng espiritu sa ilalim ng lupa. Isang napakahinang spiritual chi ang lumulutang sa hangin. Hindi ito mapapansin ng mga ordinaryong tao, ngunit naramdaman niya ito sa sandaling tumuntong siya sa lupaing ito. Kahit na ang underground na spiritual meridian ay isang mababang antas lamang ng spiritual meridian, at ang konsentrasyon ng spiritual chi ay medyo mababa, sa tulong ng pagbuo, ang konsentrasyon ng spiritual chi ay maaaring tumaas ng 10 beses man lang. Tuwang-tuwang bulong ni Lito sa sarili. Kung ang lugar ay puno ng kakaibang mga bulaklak at damo, at ang mga halaman at ang mga ugat ng espiritu ay nagpapalusog sa isa't isa, kung gayon ang lupain na may radius na 1,000 ektarya ay magiging isang walang kapantay na hardin, at ito ay tiyak na magiging isang bihirang pinagpalang lugar. Sa oras na iyon, ang halaga ng lugar na ito ay hindi maihahambing sa anumang komersyal na distrito. Ito ay maaaring tawaging isang hindi mabibaylang kayamanan. Sa pag-iisip na iyon, nagpa siya si Lito. Makalipas ang halos 5 minuto, dumating na ang sasakyan ni Donna. Nang makita niya si Lito, nagulat siya at naisip na siya ay nasilaw. She blurted out, "How is that possible? Paano ka napunta dito? Andito na ako." Nagkibit balikat si Lito, mukhang walang pakialam. "Nagyayabang ka." Masungit na sagot ni Donna. Malamang na sumakay siya sa kotse ng isang tao, ngunit gumawa siya ng isang katawa-tawang kasinungalingan upang ipakita na siya ay napakalakas. Hindi pinansin ni Lito ang kanyang counterattack at dumiretso sa punto. "Wala akong planong gawing business district ang bahaging ito ng lupa." "Ano?" Nagulat at nagalit si Donna. Direkta siyang tumanggi. "No. Matagal na itong planado. Hindi na mababago." Si Lito ay mukhang walang pakialam at sinabing, "Akin ang proyektong ito. Ako ang may huling say." Tutol ako. Sabik na sabik si Donna kaya namula ang kanyang mukha. "Lito, hindi ka marunong magnegosyo. Huwag kang magulo. Ako at ang maraming profesional ang nagnenegosyo rito. Pwede bang tumigil ka na sa pagyurak sa aming pinaghirapan?" Isang profesional. Nagpakita si Lito ng hitsura ng paghamak. Ang babaeng ito ay gustong ipakita ang kanyang resume ng sinasadya o hindi sinasadya. Sinabi ba sa iyo ng iyong tinatawag na profesional kung gaano kalaki ang pakinabang ng lugar na ito? Kinagat ni Donna ang kanyang mga labi at seryosong sinabi, kung matatapos ang konstruksyon, ang konserbatibong pagtatansya ay mga 6 na bilyon. Naramdaman niya na para sa isang tulad ni Lito, na hindi pa gaanong nakikita sa mundo, 4 na bilyon ay sapat na para mabigla siya. Gayunpaman, tahimik na ngumiti si Lito, puno ng pang-aalipusta ang kanyang mukha. "Paano kung sabihin ko sa iyo na kung gagawin mo ito sa aking paraan, ang halaga ng lupang ito ay maaaring umabot ng hindi bababa sa daan-daang bilyon?" Tinitigan niya si Donna at mahinahong sinabi. "Paf!" Hindi nagulat si Donna. Sa halip, tumawa siya. Umiling siya at sinabing, "Nababaliw ka na ba? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng daan-daang bilyon? Kahit na sa kabisera, ang isang kumpanya ay hindi nagkakahalaga ng napakaraming pera." Alam ni Lito na imposible para sa isang ordinaryong tao na maunawaan ang halaga ng spiritual meridian. Hindi niya intensyon na makipag-usap ng sobra kay Donna. Siya ang amo, kaya nagagawa niya ang lahat ng gusto niya. Hindi na kailangang humingi ng opinyon ng kanyang mga nasasakupan. "Anyway, I have made my mind." Hihinto agad ang commercial development dito. Binawi ni Lito ang kanyang tingin at tumigil sa pagtingin kay Donna. Matigas na sinabi ni Donna, "Hindi, kung pipilitin mong huminto, magbibitiw ako kaagad." Ngumisi si Lito. "Magbitiw ka man o hindi ay kalayaan mo. Kung gusto mong umalis, maaari ka nang umalis. Wala akong lakas para pigilan ka. Ikaw." Galit na galit si Donna kaya hindi siya makapagsalita. Gusto niyang pagbabantaan si Lito, ngunit hindi niya inaasahan na magiging walang malasakit ang ugali nito. "I think hindi mo pa alam ang role ko. Sa simula ng project na ito, ako na ang sumusubaybay at nangiiwan sa akin. The project can't be operated at all." Lalong lumakas ang pananakot sa tono ni Donna. Inilagay niya ang lahat ng kanyang pagsisikap sa proyektong ito. Para sa kanya, parang anak niya ang proyektong ito. Hindi niya hahayaang may biglang lumitaw at sirain ang proyektong ito. "Madam, masyado kang mataas ang tingin mo sa sarili mo. To tell you the truth, I don't care about the other senior executives, let alone you. As long as I'm here, this project is enough." Bagamat napakalambot ng kanyang boses, may kumpiyansa dito.
Galit na galit si Donna kaya natawa siya at nakangising sinabi, "Bueno, sabihin mo sa akin, ano ang gagawin mo kung ayaw mong magnegosyo?" Nagkibit balikat si Lito. "I haven't decided yet. Magtatanim muna ako ng ilang puno. Para magtanim ng mga puno." Ipinikit ni Donna ang kanyang mga mata at nakaramdam ng desperado. Sa ganoong walang utak na amo, malamang na matapos na ang proyektong ito. Ngumisi siya. "Whatever. Pero kapag natapos na ang project na ito, huwag kang magmakaawa sa akin. I won't care about you." Pagkatapos noon, tumalikod na siya at umalis na nagtatampo. Sa pagtingin sa simple at matangkad na figure, pinulupot ni Lito ang kanyang mga labi. Tamad siyang kunin sa puso niya. Nang tumingin siya sa malayo, parang nakakita siya ng napakagandang paraiso na natatakpan ng kakaibang mga bulaklak at damo. Galit na pinuntahan ni Donna ang sasakyan. Halos madurog ang semento ng kanyang mataas na takong. Bastos. Walang modo. Habang naglalakad siya, pinagalitan niya si Lito. Sumunod sa likod niya ang dalawang security guard. Nang maramdaman ang amoy ng pulbere sa kanya, walang nang ahas na lumapit sa kanya. Sa oras na ito, isang grupo ng mga tao ang biglang huminto sa kanyang harapan. "Tumigil ka." Natigilan si Donna. Nang tumangala siya, nakita niya ang 7 o 8 lalaki na nakatayo sa harapan niya. Lahat sila nakasuot ng parang gangster. Hindi sila mukhang mabuting tao. "Umalis kayo." Masama ang loob niya at sumigaw. Natigilan ng mga gangster noong una, at pagkatapos ay nagbibiro sila ng nakangiti, "You look so vulgar. Hindi ko akalain na magiging hot little pepper ka. Kuya Egg, pinaalis ka niya." Ang pinuno ng mga gangster, na tinatawag ding Brother Harry o Moden, ay ngumisi at tumingin kay Donna. Katamtaman lang ang itsura niya, medyo maputi ang kanyang balat, at hindi masama ang kanyang figure. Bilang babae, ganoon din siya kapag pinatay ang mga ilaw. "Hindi ako masyadong maislan sa pagkain." Nang marinig ang maruruming salitang ito, nanginginig sa galit si Donna. Tinuro niya si Brother Moden at sinabing, "Tumahimik ka, o huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos." "Sige, Terena, huwag kang masyadong magalang sa akin. Tera, ibibigay ko sa'yo ang mukha ko." Sabi ni Kuya Moden na may bastos na ngiti at iniunat pa ang mukha. Dati, takot na takot ang babae kaya tumanggi siyang gumalaw at hahayaan siyang samantalahin siya. Pak! Itinaas ni Donna ang kanyang kamay at nagkaroon ng malinaw na sampal. Agad na lumitaw ang pulang tatak ng kamay sa mukha ni Kuya Moden. Nainis siya at napagalitan, "How dare you hit me? I'll kill you." Kabanata 280. Sa pagtingin sa kabangisan sa kanyang mga mata, gaano man kalakas si Donna, siya ay isang babae lamang. Medyo natakot siya at napaatras ng 2 hakbang. Saan nanggaling ang maliit na punk na ito? "Umalis ka." Nang makita ito, agad na humakbang ang 2 security guard at tumayo sa harap ni Donna. Nung nakita ng gangster ang mga security guard, nadadapa siya nung una, tapos naisip niya na ang dami niyang tao, kaya bakit siya matatakot sa 2 security guard. "Dalawa lang kayong lalaki, pero 10 kami. How dare you stop us? Are you looking for death?" Hindi masyadong maganda ang mukha ng 2 security guard. Bagaman sila ay mga veterano, napakaraming tao sa kabilang panig, at ang ilang mga tao ay may mga sandata na nakakapatay sa kanilang mga baywang. Kung talagang lumaban sila, tiyak na matatalo sila. "Anong gusto mong gawin? Anong pakay mo?" Huminahon si Donna at nadama na ang mga taong ito ay tiyak na hindi siya titigilan ng walang dahilan. "The purpose. Our purpose is money. Di ba ikaw ang vice president ng Shang Garden? Sinundan ka namin ng ilang araw at sa wakas pinigilan ka." Iwinasiwas ni Kuya Harry o Moden ang machete sa kanyang kamay at malakas na sumigaw, "Ang lugar na ito ay dating Entertainment Street. Pag-aari namin ito, at maningil kami ng protection fees. Ngayong nabili no na, dapat mong bayaran ang bayad sa proteksyon." "Bastos ka." Inilibot ni Donna ang kanyang mga mata sa kanila. Ikinumpas ni Kuya Harry ang kanyang machete at galit na sinabi, "Kung hindi ka magbabayad ng protection fee ngayon, lalaslasan kita." Bagamat siya ay labis na ayaw, alam ni Donna na napakaraming tao, kaya hindi siya maaaring manatili sa isang deadlock. Kailangan niyang magkompromiso at tumango. "Magkano?" Habang nagsasalita siya, kinuha niya ang kanyang wallet. Nang makita ang mga pulang perang papel sa wallet, agad na napuno ng kasakiman ang mukha ni Kuya Harry. Malakas niyang sinabi, 100,000 per month. Hindi na nakatiis si Donna. Galit na sabi niya, 100,000. "Ninanakawan mo ako ng pera ko." "Oo, nagnanakaw lang ako ng pera. Anong magagawa mo? Kung may kakayahan kang tawagan ako, tawagan mo ako."
Tignan ko kung matatawag mo akong multo. Parang hooligan si Kuya Modan. Bigla siyang nagmulat ng mata at nakangiting sinabi, kung kulang ang pera mo, pwede kang matulog sa amin kahit isang gabi. The less money, the better. Nang marinig iyon, nagtawanan din ang ibang mga gangster at walang prinsipyong tumingin kay Donna. Habang nagsasalita sila, pinalibutan nila si Donna at sinimulang hawakan siya. Hindi na nakatiis ang mga security guard at nagsimulang magtrabaho ng diretso. Sa simula, 4 o 5 magkakasunod na gangster ang kanilang napatumba, ngunit inatake sila sa ulo at diretsyong bumagsak sa lupa, nawala ng malay. Natakot si Donna at namutla ang kanyang mukha. Haha, hindi pa ako nakatikim ng Vice President. Masarap ang lasa ko ngayon. Naglakad si Brother Harry patungo kay Donna, na parang gusto niya itong kainin. Sa sandaling ito, may mga yabag. Sina Donna at Brother Moden ay balisang tumingin sa direksyon ng boses. Lito. Nang makita niya ang lalaki, nagliwanag ang kanyang mga mata, parang nalulunod na tao na kumukuha ng straw na nagel iligtas buhay. Ngunit pagkatapos, muling nadurog ang puso niya. Napakaraming gangster. Dumating man siya, natatakot siyang hindi niya sila matalo. Pagkatapos umalis sa kaparangan, binalak ni Lito na pag-isipan kung paano itatayo ang hardin na ito habang naglalakad. Hindi nagtagal pagkaalis niya, nakita nilang pinigilan si Donna ng isang grupo ng mga gangster. 2 security guard ang natamba sa lupa, nawala ng malay. Brat, it's none of your business. Kung nakikialam ka sa negosyo ng ibang tao, ganitong 2 taong ito ang magiging kapalaran mo. Itinuro ni Brother Moden ang nakahandusay na security guard at mabangis na sinabi. Gayunpaman, ang mukha ni Donna ay puno ng pag-asa. Umaasa siyang titigil na si Lito. Kahit hindi siya kalaban ng mga gangster, kaya pa rin niya itong samahan. Gayunpaman, sumulyap si Lito sa kanya at inalis ang kanyang tingin ng walang pakialam. Diretso ang tingin niya at diretsyong naglakad nang hindi man lang huminto. Sa isang iglap, ang pag-asa sa mga mata ni Donna ay nawala at napalitan ng matinding pagkabigo. Oo naman, ang taong ito ay hindi mapagkakatiwalaan. Siya ay hindi lamang ignorante, ngunit duwag din. Hindi naman siya mukhang lalaki. Bastos ka. Duwag ka. Napasigaw siya sa kawalan ng pag-asa. Hindi man lang iniling ni Lito ang kanyang ulo habang lumalakad siya palayo. Para sa kanya, ang pagpatay sa mga gangster na ito ay isang bagay lamang ng paggalaw ng kanyang mga daliri, ngunit sinabi ni Donna noon na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Nagkataon lang na tamad siyang makialam sa negosyo ng ibang tao. Nagkunwari lang siyang hindi ito nakikita. Hahaha, walang kwenta. Humagalpak ng tawa si Kuya Harry at ilang gangster. Sa kanilang mga mata, lubos na natakot si Lito, kaya hindi siya nang ahas na makialam sa negosyo ng ibang tao. Ang mga punk na ito ay mahilig mangbuli sa malalakas at mang-aapi sa mahihina. Kapag nakasalubong nila ang malakas, luluhod sila at dinidilaan. Kapag nakilala nila ang mga mahihina, sila ay binubuli ng husto. Akala nila ay duwag si Lito, kaya't sinumpa nila siya. Anyway, wala siyang lakas ng loob na gawin. Gayunpaman, nang matapos silang magsalita, tumigil si Lito. Anong sabi mo ngayon lang? Pinaikit ni Lito ang kanyang mga mata at ibinuka ang kanyang bibig. Nagkatinginan sina Brother Harry at Lito. For some reason, bigla silang nagkaroon ng creepy feeling. Ang kabilang partido ay malinaw na isang binata na 18 o 19 na taong gulang, ngunit binigyan niya ang mga tao ng isang napakadelikadong pakiramdam. Sa partikular, ang kanyang mga mata ay parang isang uri ng kakilakilabot na hayop, malamig na nakatitig sa biktima nito. Tumindig ang balahibo sa likod ni Kuya Harry at nanlalambot ang kanyang mga binti. Pakiramdam niya ay sinusubukan niyang tumakas. Gayunpaman, lahat ng kanyang mga kampan ay nanunood. Kung siya ay tumakas, paano siya makakaligtas sa hinaharap? Kaya naman, pinilit niyang sabihin na, sabi ko, wala kang kwenta. Anong mali? The other gangsters also echoed, hoy, kanina ka pa parang duwag. Kung hindi ka bait, ano ka? Okay. Tumanggaw si Lito at itinuro sila. Magsama-sama kayong lahat. Gulat na gulat ang mga gangster, tapos lahat silang umisi. Baliw ba ang lalaking ito? Gusto niyang lumaban tayong lahat ng mag-isa. Tama. Sino sa tingin niya? Isang walang katulad na eksperto. Tingnan mo kung gaano siya kaina. Para siyang walang kapantay na oso. Bagamat medyo natatakot si Brother Harry kay Lito, puno ng paghamak ang kanyang mukha nang mabalitaan niyang lalabanan niya silang lahat ng one-on-one. Kayo. Hehe mga kuya, kunin niyo na yung lalaki. Dahil gustong mamatay ng lalaking ito, tulungan natin siya. Anyway, nasa ilang sila. Kung sila ay papatayin, walang makakaalam kung saan sila ililibing.
Si Lito ay naiinip na, at ang kanyang mga mata ay naging malamig. Sobra namang kalokohan yan. Sa isang kisap mata, lumitaw siya sa harapan nila. Biglang lumiit ang mga mata ni kapatid na Moden, at hindi siya makapaniwala. Paano ito naging napakabilis? Sa sumunod na segundo, hinawakan ni Lito ang kanyang leeg. Basag. Nabali ang leeg ni Kuya Harry, at ang kanyang ulo ay nakatagilid. Patay na siya. Natigilan ang ibang mga gangster. Mga gangster lang sila sa gilid ng kalsada. Hindi pa sila nakakita ng ganitong uri ng kung fu. Sa sobrang takot nila ay tumahimik sila. Walang nangahas na lumapit. How dare he kill our big brother? Papatayin ko siya. May sumigaw, at lahat ng mga gangster ay napukaw at sumugod kay Lito. Nililigawan mo si kamatayan. Sumimangot si Lito at inilabas ang kanyang punyal na Fire Spirit Stone. Isang pulang ilaw ang namatay at agad na tumago sa ulo ng lahat ng mga gangster. Bang bang bang. Kaagad, 10 pang katawan ang lumitaw sa lupa. Walang ekspresyon ang mukha ni Lito. Hindi man lang siya nag-abalang tingnan ang mga hamak na ito. Sa pamamagitan ng isang pagwagayway ng kanyang kamay, ang kanyang katawan ay sinunog ng apoy ng halimaw at naglaho sa hangin. Muling naglakad si Lito papunta sa 2 security guard. Matapos matiyak na hindi sila nasa panganib, nag-inject siya ng kaunting true chi sa kanila. Wala pang 2 minuto, majay gising na sila. Sa sandaling ito, si Donna ay wala kahit saan. Dati, nang ang gangster at si Lito ay nagtatalo, napansin ni Lito na sinamantala niya ang pagkakataong makawala. Napaka-ungrateful niyang tao. Siya ay nagligtas sa kanya, ngunit siya ay tumakas ng ganito. Umiling si Lito at umalis. Hindi na siya bumalik sa siyang garden at dumiretso sa tindahan ng local medicine. Si Donna ay tumakbo ng napakalayo sa isang hininga. Nang makarating siya sa isang ligtas na lugar, huminto siya. Mabilis niyang kinuha ang cellphone niya. Dahil sa kaba, nanginginig ang mga kamay niya. Hello, police station. Gusto kong tumawag ng pulis. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon, at sinabi ng pulis na magpapadala sila ng isang tao upang suriin ito kaagad.